bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. You fooled me! Sigaw ni Ethan, habang mariing nakatitig sa dalaga na ngayon ay takot na nakatitig sa kanya. Hindi pa ba sapat sa'yo yung ginawa mo sa akin noon? Natutuwa ka talaga sa tuwing makikita mo kung nagmumukhang tanga, no? Galit niyang hinila ang kamay ni Jessica. Wala namang nagawa ang dalaga kung hindi ang umatras sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ng lalaking mariing nakatitig sa kanya ngayon. Simula ngayon, kukuhanin ko na lahat ng pagmamay-ari ko. Aniya, sabay lingon sa kanya, magmula ulo hanggang paa. Mga anak ko, lahat. Kasama ka na roon, Jessica. Dagdag pa niya. Kailan niya pa ako naging pagmamay-ari? Bulong ni Jessica, bago niya naramdaman ang riin ng pagkakahawak ni Ethan sa braso niya. Ang sabi nila, ang buhay raw ay tulad ng isang bahaghari. Hindi mo makikita ang tunay na ganda nito kung hanggat hindi mo nararanasan ang pait ng buhay. Para bang isang paglalakbay na kinakailangan mong dumaan sa samot-saring sakit tulad ng kalungkutan, sakripisyo, kalungkutan, kasiyahan, pag-asa, at iba pa. Paano kung ginawa mo ng lahat, pero kulang pa rin pala? Anong gagawin mo? Para kay Jessica, ginawa niya naman ang lahat na makakaya niya upang gumanda ang buhay niya sa Maynila. Nagtrabaho siya, binigyan niya ng maayos na buhay ang pamilya niya sa probinsya. Naging masigasig siya kahit na kabi-kabilang problema ang bumabagabag sa kanya. Lahat halos ng trabahong alam niya, ginawa niya. Hindi niya lang sukat akalain na sa ganito lang pala mauuwi ang lahat ng ginawa niyang paghihirap sa buhay. Binigay ko naman ang lahat Pero bakit pakiramdam ko? Bakit pakiramdam ko kulang pa rin ang lahat? Bulong niya sa sarili, sabay tingala sa bintana ng kwarto ng nobyo niya. Anong naging kamalian ko, Ethan? Sabihin mo kung anong kulang ko. Aayusin ko. Muli niya pang bulong, sabay landas ng luhang naipon magmula pa kanina. Sobrang dilim ng paligid. Ang sabi sa balita ay magkakaroon daw ng bagyo ngayong gabi. Malakas ang buhos ng ulan at ganoon din ang ihip ng hangin. Sa halip na sumilong ay nagdesisyon lang si Jessica na maghintay sa tapat ng bahay kahit na alam niyang imposible nang labasan siya ni Ethan. Malaki ang galit ng nobyo sa kanya at wala siyang ideya sa kung ano man ang ikinagagalit nito sa kanya. Nang huli silang nag-usap, ay wala itong ibang ginawa kung hindi ang batuhin siya ng masasakit na salita. Bayarang babae, malandi, pokpok. Isa lang yan sa mga salitang paulit-ulit na umuugong sa tenga niya habang pinagmamasdan ng lugar kung saan naroon ang nobyo niya. Paano at bakit niya nasabi ang bagay na iyon sa kanya? Ethan, mag-usap tayo! Muli niya sigaw, kasabay ng pagkulog at pagkidlat ng kalingitan. Please, Ethan, harapin mo ko. Mag-usap tayong dalawa. Parang awa mo na. Patuloy niya pa sa pagsigaw na natitiyak niyang hindi rin maririnig ng binata sa loob. Nang hindi makaranig ng sagot mula sa bintana, walang nagawa si Jessica kung hindi ang paunti-unting lumuhod sa baha habang patuloy sa pag-iyak. Ilang minuto lang ay nakarinig siya ng mga yapak ng paa na kung saan kasabay nito ay ang pagsilong sa kanya ng kung sino sa hawak nitong payong. Nasasaktan ako sa ginagawa mo, Jessica. Mahinang sambit ng pamilyar na boses na iyon na naging dahilan kung bakit marahan siyang nag-angat ng tingin sa lalaking nasa harapan niya. Please, Jessica, umuwi na tayo. Huwag sa ganito ang paraan, Jess. Bakas ang mga lungkot sa mata ni Emmanuel
habang nakatitig sa babaeng nakaluhod sa harapan niya. Nang dahil sa ginawang pananampal ni Ethan kanina sa kaibigan, tila ba mas lalo bang nag-alab ang galit nito sa nobyo ng kaibigan? Anong karapatan niyang pagbuhatan ng kamay nito ang kaibigan niya? Sobrang sakit para sa kanyang makita si Jessica na ngayon ay naliligo sa ulan. Puno ng paghihinagpis ang mukha nito habang patuloy sa pag-iyak. Hindi ba't si Ethan dapat ang nagmamakaawa sa kanya ngayon? Bakit ang hirap niyang pangaralan tungkol sa lalaki ngayon? Ano bang meron siya na wala ko? Bulong niya sa sarili. Nang dahil sa pinaghalo-halong puyat, sama ng loob at pagod, hindi na nagtaka pa si Emmanuel nang sandaling mawala ng malay si Jessica. Hindi na siya nagdalawang isip pa na bitawan ang payong na dala niya upang buhatin si Jessica sa mga braso niya. Kung ako na lang sanang pinili mo, di sana hindi ka na nagkakaganito pa. Mahina niyang bulong sa dalaga habang patuloy niya itong pinupunasan ng tuyot na bimpo. Maliit lang ang apartment na pagmamay-ari ni Emmanuel. Hindi ito kasing laki ng bahay na meron si Ethan. Pero nasisigurado niyang ito ang lugar na makakapagbigay ng kapayapaan para sa kaibigan niyang si Jessica. May 4 na taon na silang magkaibigan ni Jessica. Siya ang kauna-unahang naging kaibigan nito. Siya rin ang nagpakilala ng Maynila sa kaibigan. Siya ang nagligbot sa kanya rito. Siya ang kauna-unahang lalaki na nagtanggol sa kanya nang muntik na siyang mabastos sa loob ng club. At siya rin ang kauna-unahang minahal ni Jessica noon. Hindi niya mawari kung bakit tila ba sa lahat halos ng ginawa niyang kabutihan para sa dalaga, hindi siya ang pinili nito. Gayong siya rin naman ang kauna-unahang minahal niya. Minahal nga ba siya ni Jessica? O baka naman infatuation lang ang naramdaman niya para sa binata? Ano bang meron siya na wala ako? Mahina niyang tanong sa dalaga bago niya tuluyang binitawan ang bimpong hawak niya. May mali ba sa akin? Ano bang meron siya na wala ako, Jessica? Hindi naman hamak na mas gwapo ako sa boyfriend mo. Mabait ako. Masama siyang tao. Sa tuwing may kailangan ka, ako ang nalalapitan mo. Kapag may nang-aapi sa'yo, ako kaagad ang sumasaklolo sa'yo. Mahina siyang bumuntong hininga bago sumilay ang peking ngiti sa labi niya. Gwapo lang siya, Jess. Gwapo rin naman ako At mas mabuti akong tao kesa sa kanya. Mahal kita, Jessica. Pero bakit hindi mo makita yun? Agad niyang nakagatang labi nang makita niyang unti-unting dumilat si Jessica mula sa pagkahiga sa sofa. Ethan? Wala sa sarili nitong sambit na peke niyang inisihan. Ethan, ikaw ba yan? Tumigil ka na sa pag-iilusyon mo, Jessica. Asik ni Emmanuel, sabay batok sa kaibigan, na ngayon ay halos mahulog sa kinahihigaan nito. Bakit ba ang hirap mong pangaralan? Teka, paano ako napunta rito? Kinaladkad kita. Sarkastikong sagot ni Emmanuel bago umismid sa kaibigan. Ano, okay ka na ba? Medyo nahihilo lang ako. Sagot ni Jessica bago hinawakan ang ulo. Medyo hindi ako okay, Emmanuel. Malamang hindi ka magiging okay. Sino bang magiging okay kung sinaktan ka ng taong inaakala mong poprotekta sa'yo? Nang dahil sa sinabi ni Emmanuel, wala nang nagawa si Jessica kung hindi ang ngumuso bago pa birong umismid sa kaibigan na ngayon ay sarkastikong nakatingin sa kanya. Mabait naman si Ethan, Iman. Tanga ka ba, Jessica? Singhal nito na mas lalo niyang ikinanguso. Sinampal ka na nga't lahat-lahat, mabait pa rin sa'yo? Gaano ka ba katanga para mahalin niyang gagong yan? Mabilis na tumayo si Jessica mula sa pagkakaupo niya at hinarap ang kaibigan. Ngayon ay halos sumabog ng dahil sa sobrang galit. Bakit ka ba galit na galit kay Ethan, Emmanuel?
Sinaktan ka niya, Jessica. Dapat lang nakagalitan ko siya. Muli pa nitong singhal, sabay turo sa pintuan na animong naroroon ang pinag-awayan nilang dalawa. Ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na pagbuhatan ka ng kamay. Pagkatapos ay sasampalin ka lang niya. Sa mismong harap ko pa, Jessica. Muli pa nitong pagtaas ng boses na ikinatikom nito ng bibig. Bakit ba hindi mo ako maintindihan? Naiintindihan ko pinupunto mo, Emmanuel. Kaya sana pakinggan mo rin ako. Sagot ni Jessica sa kanya. Mahal ko siya. Wala akong pakialam kung nasasaktan niya ako. Nabigla lang siya. Mahal ko siya kaya pinapatawad ko siya. Tang-inang pagmamahal yan, Jessica. Hindi makapaniwalang tugon ni Emmanuel bago natatawang umupo sa sofa. Nagdahil sa lalaki, nagkakaganyan ka? Anong sinasabi? Leave! Putol ni Emmanuel sa kanya bago yumuko sa tuhod nito. Dalhin mo yung payong na iniwan ko sa labas. Medyo malakas ang ulan kanina. Papaalisin mo ako, Iman? Sandali pa munang bumuntong hininga si Emmanuel sa pwesto niya bago nag-angat ang tingin sa dalaga at marahang tumango. Hayaan mo muna ako makapag-isip, Jessica. Sagot nito sa kanya na ikinatikom niya ng bibig. Hayaan mo muna akong kumalma sa ngayon. Nang dahil sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kung hindi ang malumanay na tumango sa kaibigan bago dinampot ang payong na tinutukoy nito. Wala sa sarili niyang tinahak ang koridor habang iniisip ang tungkol sa pinag-awayan nilang dalawa ni Iman. Tama naman, may karapatan siyang magalit kay Ethan dahil unang-una sa lahat, nasaksihan ni Emmanuel kung paano siyang sinaktan ni Ethan sa harap niya. Maging siya ay narinig lahat ng salitang ibinato sa kanya ni Ethan kahapon. Kaya naman hindi niya rin maiwasang sisihin ang kaibigan. Marahil ay nag-aalala lang ito para sa kanya. Bakit pa ba siya mag-aalala kung kaya ko naman ang sarili ko? Tanong ni Jessica bago muling nagdesisyong magtungo sa bahay ni Ethan. Medyo maliwanag na sa labas at hindi katulad ng gabi. Hindi na rin gaanong umuulan, kaya naman kahit na hindi na siya gumamit ng payong, ay hindi na rin naman siya mababasa. Mula sa labas ng garahe, ay kitang-kita niya si Ethan. Mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa driveway bago niya hinarang ang sarili sa daraanan ng kotse ni Ethan. Fudge! Singhal ni Ethan sa sarili nang makita niya sa side mirror ang pamilyar na figura ng babaeng sinaktan niya kahapon. Ano na naman kailangan ng kalad-karing to? Mabilis niyang tinanggal ang seatbelt at galit na lumabas ng kotse niya. Base sa bigat ng mga yapak nito, nasisiguro ni Jessica, nagalit na naman ang una niyang mararamdaman mula kay Ethan. Ano na naman kailangan mo sa akin? Hindi pa natapos ni Ethan ang sasabihin niya nang mabilis siyang niyakap ng mahigpit ni Jessica. Rinig niya ang paghagulgol ng dalaga sa balikat niya na ikinatikil niya. Bakas ang paghihinagpis niya sa paraan ng pag-iyak nito sa balikat niya. I'm sorry. Sorry, Ethan. Hindi ko alam kung anong ikinagagalit mo sa akin. I'm sorry. Please, bigyan mo naman ako ng pagkakataong makipag-usap sa'yo. Lumayo ka nga. Singhal ni Ethan, sabay tulak sa kanya na halos ikaaatras pa ni Jessica. Mabilis niyang pinunasan ang brasong kinapitan ni Jessica. Base sa itsura niya, tila ba takot na takot siya sa kung anumang sakit ang dala ni Jessica na pwede niyang ikahawa. Ano bang kailangan mo? Muli niyang tanong sa dalagang nagulat sa inakto niya. Bilis! Huwag mong sinasayang ang oras ko, Jessica. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo, Ethan? Tanong ni Jessica na may bahid ng hinanakit na halos ikangiwi naman ni Ethan. Anong naging mali ko? Okay naman tayo nitong nakaraang araw ah.
Wala naman tayong pinag-awayan, hindi ba? Ngayon lang kita nakitang nagalit ng ganyan sa akin. Dahil walang kapatawaran yung ginawa mong paglilihim sa akin. Bulong ni Ethan sa sarili, bago pumikit at muling tumitig sa babaeng ngayon ay umiiyak sa harapan niya. Huwag mo kong daanin sa pag-iiyak, Jessica. Anong kailangan mo? Gusto ko ng paliwanag, Ethan. Hindi pa ba sapat yung narinig mo mula sa akin, Jessica? Tanong ni Ethan, bago sarkastikong umisi sa kanya. Ano bang hindi mo maintindihan? Gusto kong malaman kung ano at kung bakit. Tanong ni Jessica, bago humikbi na halos ikalusaw ng puso ni Ethan. Ano kasalanan na nagawa ko sa'yo at bakit nagkakaganyan ka? Maayos naman tayo, Ethan ah. Okay tayo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa atin. May naging mali ba ako? Kulang pa ba ako? Alam mo, kung mag-iinarte ka lang sa harapan ko, tingin ko mas makakabuti siguro kung umalis ka na lang. Inuubos mo lang ang pasensya ko, Jessica. Sagot ni Ethan sa kanya na ikinalaglag ng panga niya. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Huwag mo nang ubusin ang pasensya ko sa'yo. Dagdag niya pa, bago umismid at tuluyang tinalikuran si Jessica. Bago pa man siya makahakbang, naramdaman niya na ang pagyakap ni Jessica sa kanya mula sa likuran. Ramdam niya ang paghihinagpis ni Jessica nang dahil sa mga sinabi niya. Habang patagal ng patagal, mas lalo lamang humihigpit ang yakap nito sa kanya. Kaya naman wala na siyang choice kung hindi ang harapin ito at bigyan ng isang malakas na sampal na halos ikagunaw ng mundo ni Jessica. Sana sapat na yan para huminto ka. Diin ni Ethan, bago siya pinagmasdan magmula ulo hanggang paa. Nandidiri ako sa'yo. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nang dahil sa narinig mula sa binata, iyon na nagtulak kay Jessica na huminto na lang. Mas lalo lamang siyang nalungkot noong mga sumunod na araw ay hindi niya na muling nakita pa si Emmanuel. Hindi na siya pumasok, Jess eh. Ang balita ko nga ay bumalik na siya sa probinsya niya. Sagot ni Samantha na marahan niyang tinanguan. Bakit? May naging problema pa kayong dalawa? Wala naman, Sam. Siguro misunderstanding lang. Sagot niya bagong umiwi. Pabirong natawa si Samantha na naging dahilan kung bakit kunot noon niya itong binalingan ng tingin. Misunderstanding? Kilala ko kayong dalawa, Jess. Saad niya sa dalaga bago sumandal sa counter. Alam mo, dalawa lang yan. It's either may hindi siya nagustuhan o baka naman, alam mo na, baka naman nasaktan mo nang hindi mo nalalaman. Agad na kumunot ang noo niya bago niya unti-unting inalala ang naging pagtatalo nilang dalawa ni Emmanuel noong araw ring iyon. Galit na galit siya kay Ethan dahil sa ginawa nitong pananakit sa kanya. Sa halip na iwasan siya tulad ng gusto ni Emmanuel, mas pinili pa rin niyang habulin ito. May posibilidad kaya na itong ikinagagalit ng binata sa kanya? Hindi ko alam. Sagot niya lang kay Samantha na tinawanan na lang nito. Nang dahil sa ginawang pananampal ni Ethan sa kanya, ito na rin ang nagtulak sa kanya na tuluyan nang tumigil sa kahibangan niya sa lalaki. Pakiramdam niya ay nagising siya sa bangungot nang dahil sa ginawa nitong pananakit sa kanya. Tama si Emmanuel. Ni minsan ay hindi siya kailanman pinagbuhatan ng kamay ng kaibigan. Pagkatapos ay sasaktan lang siya ng demonyong yon.
Nabalitaan ko yung nangyari sa inyong dalawa ni Ethan, Jess. Muling sambit ni Samantha nang magkaroon siya ng time na muling bumisita sa pwesto ng kaibigan. Kalata sa buong store yung ginawa niyang pananampal sa'yo nung nakaraang linggo. Okay ka lang ba? Nakangiti siyang umiling na ikinalaglag ng balikat ng kaibigan niya nang dahil sa dismaya. Nakipaghiwalay na siya sa akin, Sam. Oh, ano nga ba nangyari? Tanong nito sa kanya na nung una ay hindi niya pa alam kung masasagot niya nga ba ng tama. Ano nga ba naging problema niyong dalawa? Alam mo ba, hindi ko ina-expect na magagawa ka niyang saktan, Jess. I mean, hindi ba tang sweet niyo pang tingnan last week? Halos araw-araw kanyang dinadalhan ng bouquet dito sa store. Kinaiinggitan ka nga ng halos lahat ng sales lady rito nang dahil sa kanya. Aba, kulang na nga lang ay mag-propose siya sa'yo. Pagkatapos ay gaganon-ganonin ka lang niya sa harap ng lahat. Nang dahil sa sinabi ng kaibigan, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang bumuntong hininga na lamang at marahas sa sumandal sa counter. Nang mapansin ang reaksyon ng kaibigan, nagdesisyon si Samantha na hindi na muling questionin ng kaibigan. Ayaw niya nang puwersahin itong magkwento sa kanya dahil unang-una sa lahat ay pribado ang buhay nito. Kahit na may 2 taon na rin silang magkaibigan, hindi pa rin sapat ang 2 taon na yon para manghimasok siya sa buhay ni Jessica. At isa pa ay hindi naman siya kayang puwersahin ni Samantha, lalo na't mataas ang respeto niya rito tulad ng respeto ang ibinibigay nito sa kanya. Ni minsan ay hindi siya kailanman pinwesa ni Samantha na magkwento tungkol sa isang bagay. Kaya naman sa tingin ni Jessica ay nararapat lang talaga na itikom niya na lang ang bibig niya. Sa mga lumipas na araw ay nagpatuloy lang si Jessica sa trabaho niya. Hindi niya na muling nakita pa si Emmanuel. Ganoon din ang ex-boyfriend niya si Ethan. Kung gaano niya kadalang na makita ang dalawa, siya namang madalas ang makita niya ang ex-girlfriend ni Ethan. Good morning, Ma'am Elaine. Sabi ni Samantha sa babae ngayon ay taas noong palapit sa direksyon na lang dalawa. Ano pong maitutulong ko sa inyo ngayon? Manahimik ka lang, sagot ni Elaine sa kanya na ikinatikom ng bibig ni Samantha. Dahan-dahan niyang hinubad ang shades na suot niya at agad na lumingon kay Jessica na ngayon ay tahimik lang na nakatayo sa counter. Nakarating sa akin yung balita, Jessica. Sinaktan ka raw ni Ethan sa harap ng maraming tao? Totoo ba yon? Hindi po, ma'am. Banat ni Samantha upang iligtas ang kaibigan. Sa totoo nga po, fake news lang po talaga yon. Sino nagsabi sa iyong kausap kita? Bali niya kay Samantha na naging dahilan kung bakit tuluyan niya nang itinikom ang bibig. Marahang naglakad patungo sa direksyon ni Jessica si Elaine. May ngiting nakaukit sa labi niya habang pinagmamasdan ng sales lady na nasa harapan niya. Wala namang ibang emosyon ang mababaka sa mukha ni Jessica kung hindi ang pagkamuhi para sa babae. Alam niyang may kinalaman si Elaine sa kung bakit nga ba sila nag-away ni Ethan. Una pa lang ay ayaw na ng mga magulang ni Ethan kay Jessica. Mas lalo lang sumidhi ang galit nila para sa dalaga nang bigla na lang dumating si Elaine sa buhay ng anak nila. Marahil nga ay may sinasabi itong kasinungalingan sa mga magulang ni Ethan. Kaya naman, mas lalo lamang silang nagalit para sa dalagang nasa harapan niya ngayon. Gano'n nga ba katotoo yun, Jessica? Bakit? Tanong ni Jessica. Dahilan upang bahagya pang umarko ang kilay ni Elaine na nasa harapan niya ngayon. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin siya nakakausap? Mas lalo lamang kumorba ang kilay ni Elaine nang dahil sa narinig mula kay Jessica. Anong sinabi mo? Nakakaawa ka naman. Natatawang panunuya pa ni Jessica bago humalakip-kip sa harapan niya. Mas lalo lamang namula ang mukha ni Elaine nang dahil sa ginawa niyang pagtawa. Seryoso ka ba sa tinatanong mo?
Nagpunta ka pa talaga dito para itanong sa akin yan? Bakit? Hindi mo ba siya makausap? Bakit hindi siya yung tanungin mo? And so, siguro wala siyang time makipag-usap sa'yo, no? Muli pang dagdag ni Jessica, na mas lalo lamang ikinapula ng mukha ni Elaine. Kawawa ka naman. Hindi ka pinapansin ng fiancé mo? Bahagyang bumungis-ngis si Samantha at ang ilan sa lahat ng naroon na nakikinig sa usapan nilang dalawa ni Elaine. Mas lalo lamang nag-init ang ulo ni Elaine nang dahil sa bungis-ngisan ng mga taong naroon. Kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang suminghal at nagmamadaling lumabas ng shop na pinagtatrabahuan ng magkaibigan. Pretty savage, natatawang saad ni Samantha bago nakipag-appear kay Jessica. Kahit na papaano, ay nabawasan naman ang galit na namutawi sa puso ni Jessica nang dahil sa nangyari. Naroon pa rin ang panghihinayang at sakit niya para sa relasyon nilang dalawa ni Ethan. Kahit na anong mangyari, ay hindi na yata maaalis sa kanya yung galit at dismayang ibinigay sa kanya ni Ethan. Nang dahil sa ginawa nitong pananakit sa kanya, tila ba may nunoong kung anong kirot sa dibdib niya. Sakit nga ba ito? Galit? Puot? Panghihinayang? Tama lang yan, Jessica, sambit ni Samantha, dahilan upang kunot noo siyang bumaling sa kaibigan. Yung mga taong katulad ni Ethan, hindi mo na dapat pinag-aaksayahan ng panahon yan. Ipakita mo sa kanya na kaya mo nang wala siya. Ipakita mo sa kanya na malakas ka, na kaya mo kahit na wala siya sa tabi mo. Yung mga katulad niya, sila dapat yung pinapahirapan. Yung tinataguan ng anak para malaman nila kung gaano kasakit yung ginawa nila sa'yo. Alam mo, Jessica, yung mga katulad natin, hindi na dapat naghahabol. Hindi mo dapat hinahabol yung mga ganoong klase ng tao. Para ka naghuhukay ng sarili mong libingan sa ginawa mo, Jess. Ako ang nangihinayang sa'yo, sa totoo lang. Alam mo, Sam, tama ka. Tango ni Jessica, na ikanangisi lang ng kaibigan. Nakangiti at marahan niyang inayos ang pwesto ng kaibigan bago niya tuluyang kinuha mula sa kamay ni Samantha ang bote ng alak na kanina niya pahawak. Bakit mo kinuha sa akin yan? Tama na, lasing ka na, Sam. Nakangiti niyang sambit bago pinitik ang kamay ni Samantha. Iuuwi na kita sa apartment mo. Kahit na nahihirapan, ginawa pa rin ni Jessica ang lahat ng makakaya niya upang buhatin ang kaibigan na ngayon ay langong-lango sa alak. Halos mabuwal silang dalawa nang dahil sa kakulitan ni Samantha. Kaya naman walang ibang nagawa si Jessica kung hindi ang alalayan na lang ito. Nakailang bundol pa si Samantha sa poste bago sila tuluyang nakarating sa apartment ng kaibigan. Good night, Jess. I love you and thank you so much dahil palagi kang nandyan for me. Saad pa nito bago niyakap ang kaibigan at hinalikan sa ilong na pinandirihan na lang ni Jessica. Kumain ka na, wag mo na ako hintayin, Elaine. Sagot ni Ethan bago niya nilingon ang daan kung saan pumasok si Jessica. Nang makita niya si Jessica na naglalakad palabas ng apartment, doon na siya nagdesisyon na umalis sa pinagtataguan niya. Sige na, ibababa ko na itong tawag. Pero hindi na nagawang ituloy ni Elaine ang sasabihin niya nang tuluyan na ngang ibinaba ni Ethan ang cellphone niya. Sinundan ng mata niya si Jessica na ngayon ay naglalakad pababa ng sidewalk. May ngiting nakaukit sa labi nito, kaya naman mas lalo lamang kumunot ang noo niya nang makita iyon. Marahan siyang nag-angat ng tingin at halos tumalim ang mga mata niya nang makitang nanggaling si Jessica sa loob ng isang motel. Anong ginagawa niya sa lugar na to? Kunot noon niyang tinanong ang sarili bago lumingon sa direksyon ni Jessica na ngayon ay naglaho na ng tuluyan. Totoo nga yung sinabi ni Elaine. Muli niya pang dagdag bago dismayadong umalis sa lugar na yan. Hindi ko alam. Natatawang singal ni Jessica, dahilan upang mas lalong pumulang mukha ng kaibigan niya.
Wala kang binanggit sa akin na address kung saan ka ba nakatira. Hindi naman kita pwedeng dalhin sa apartment ko dahil pang-isahang tao lang ang pwedeng umuko pa doon. Wala na rin naman si Emmanuel sa apartment niya, kaya hindi ko din alam kung saan kita pwedeng dalhin. Bakit? Hindi mo ba afford mag-check-in kahit na maliit na inn lang? Singhal niya kay Jessica na tinawanan lang nito. Alam mo ba kung gaano ako napahiya nung marinig ko yung kutsa ng lahat sa akin kanina nang gumising ako? Ang akala nila tinakbuhan ako ng lalaki ko sa motel. At least nakapagpahinga ka naman, hindi ba? Tanong ni Samantha, sabay hapla sa buhok ng kaibigan na iniismeran lang nito. Huwag ka na magalit sa akin, Jess. Ni hindi ka pa nga nagpapasalamat sa akin nagagalit ka na. Nako, deserve mo wrath ko. Huwag ka mag-alala. Singhal nito na mas lalo niyang tinawanan. Agad na naglaho ang ngiti sa labi niya nang makita niyang pumasok sa loob ng store si Ethan. Tulad ng nakagawian, kunot na kunot ang noon nito. Hindi mo mawari kung ito ba talaga ang normal niyang mukha. O baka naman may sumira na naman sa araw niya at kay Jessica niya ulit ibubunton ang galit niya ngayon. Agad na umatras si Jessica sa kinatatayuan nang humakbang ng 2 beses si Ethan sa direksyon niya. Nang mapansin ni Ethan ang pag-atras ni Jessica, wala na siyang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga at lumiko sa direksyon ng ibang sales lady na naroon. Si Ethan yun ah. Sige, lakasan mo pa, hindi kanya narinig. Si Ethan yun ah! Muling tanong ni Samantha na mas malakas pa sa una. Wala nang nagawa si Jessica kung hindi ang sikuhin siya sa bewang na ikinaarko ng katawan niya. Bakit ba naniniko ka? Pa-punch? Agad silang natigilan sa harutan nang marinig nila ang boses ni Ethan na ngayon ay hindi na nila napansin na sa harapan na pala nila. Agad na dinampot ni Jessica ang polo na inilagay ni Ethan sa counter. Sinundan ng tingin ni Ethan ang kamay ni Jessica na nasa polo niya. Kung kani-kaninong lalaki na dumampi ang kamay mo, tapos ihahawak mo lang sa polong napili ko? Singhal ni Ethan sa isip bago hinablot ang polo mula sa kamay ni Jessica na ikinagitla nilang dalawa ni Samantha. Mabilis niya itong itinapon sa sahig na ikinagulat ng dalawa. Gusto ko ng bago at ikaw ang magpapunch ng bibilhin ko. Aniya, sabay lingon kay Samantha. Okay po, sir. Sagot na lang ni Samantha bago lumingon kay Jessica na ngayon ay nakayuko na rin sa kahihiyan. Nagtagal pa ng tingin si Ethan kay Jessica bago ito umismed at naglakad patungo sa direksyon kung saan siya nanggaling kanina. Nang mabili na nito ang polong napili niya, hindi na rin naman siya nagdalawang isip na lumabas at umalis sa lugar na yon. Ang tindi talaga ng topak ng lalaking yun, ano? Saad ni Samantha, bago lumingon kay Jessica, na ngayon ay nananatili pa rin tahimik sa gilid niya. Don't tell me, dinibdib mo yung sinabi niya. Kung ikaw ba yung sa sitwasyon ko, hindi ka ba malulungkot, Samantha? Tanong ni Jessica, bago malungkot nang umiti sa kanya. Parang kahapon lang, ingat na ingat pa siya sa mga kamay ko. Ngayon parang nagbago ng lahat. Parang pinandidirihan niya na lahat ng bagay na hinahawakan ko. Masama lang talagang loob ng lalaki yun, Jessica. Sambit ni Samantha bago nito tinapik ang balikat ni Jessica. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din kayong dalawa. Sa mga araw na lumipas, nagpatuloy lang ang pag-i-ignore nila sa isa't isa. Hindi tulad ng nakaraang linggo, binibigyan na rin ng cold treatment ni Jessica si Ethan na ikinagulat pa nito sa una. Sa tuwing magkukrus ang landas nilang dalawa sa loob ng store, wala nang ibang gagawin si Jessica kung hindi ang umiwas sa kanya at sa kabilang dulo dumaan. Bahagya namang nakaramdam ng kirot sa puso si Ethan nang dahil sa ikinikilos ng dalaga. Ngunit sa halip na pansinin pa iyon, ay mas minabuti niya na lang na ignorahin na lang ang babae. Aminin niya man o sa hindi, minahal niya ito ng buo. Sa katunayan nga, ay handa niya na itong pakasalan at ipaglaban sa pamilya niya. Nagkaroon lang talaga sila ng hindi pagkakaunawaan,
kaya sila naghiwalay. Idagdag pa na pisikal niya itong nasaktan ng dahil sa labis na galit. Kaya naman nasisigurado niyang malalim na rin ang galit ni Jessica sa kanya ngayon. Jessica! Mabilis na lumapit si Samantha sa pwesto niya upang ikalong ito sa bisig niya. Namumutla ang mga labi ni Jessica. Wala rin itong malay, kaya naman halos magkagulo ang lahat ng naroon upang makatawag lang ng ambulansya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Samantala, nangihinang binuksan ni Jessica ang mga mata niya. Kulay puti ang paligid, kaya naman halos mapabalikwas pa siya sa kinahihigaan nang makita niyang nakahiga siya sa isang kwarto. Oh my God, Jessica! Ginulat mo ako! Singhal ni Samantha na ngayon ay nakaupo sa gilid niya. Anong nararamdaman mo? Okay ka lang ba? Nasaan ako? Nasa ospital ka. Lokong baliw. Singhal nito bago hinawakan ng nanlalamig niyang mga kamay. Alam mo bang tinakot mo kami kanina? Ang akala namin ay sinapian ka na. Tumigil ka nga. Aniya, bago umismid sa kaibigan. Hindi nagtagal ay pumasok sa loob ang doktor na tumingin sa kanya. May hawak itong papel na halos ikakunot ng noon niya, lalo na nang umiti ito sa kanya. Kamusta po, Doc? Ako ang dapat magtanong yan sa'yo, Iha. Kamusta ka na? Okay lang po, Doc. Mahina niyang sagot, bago muling nag-angat ng tingin. May sakit po ba ako? May nakita po bang sakit sa katawan ko? Bahagyang natawa ang doktor nang dahil sa tanong niya bago umiling. Normal lang ang mag-faint, lalo na kung nagdadalang tao ka, Iha. Tingin ko, kailangan mo lang sigurong magpahinga? Nagdadalang tao? Magkasabay nilang tanong ni Samantha sa doktor na tinanguan nito nang may ngiti sa labi. Sigurado po kayo, Doc? Nagugulat na tanong ni Jessica sa doktor na nakangiti nitong tinanguan. Pero, paano nangyayari? Doc, okay lang po ba mag-faint ako ngayon nang dahil sa nalaman ko? Biro ni Samantha na tinawanan lang ng doktor. Nagugulat siyang lumingon sa kaibigan at halos mangunot ang noon niya nang makitang maging si Jessica ay nagulat sa nalaman. Nagulat ka ba? Kung nagulat ka, ako rin. Isipin mo nga, Jessica. May nangyari pa pala sa inyong dalawa ni Ethan na hindi ko nalalaman? Bakit? Kailangan pa ba naming ipakita sa'yo kung paano namin ginawa yung bata? Naaasar na reklamo ni Jessica na tinawanan lang ng kaibigan. Muli siyang lumingon sa doktor at tumango. Maraming salamat po sa inyo, Doc. You're welcome, Iha. Sana lang ay maging maingat ka sa pagbubuntis mo ngayon. Saad nito bago tumingin sa papel na hawak niya. Mukhang magiging masela ng pagbubuntis mo, lalo na't first time mo to. Marami pang ipinaliwanag sa kanya ang doktor bago ito nagdesisyong iwanan ng magkaibigan. Tulad ng nakagawian, kabi-kabilang asaran ang ginawa nila sa isa't isa bago sila natahimik nang malamang may problema pa nga pala silang kinakaharap ngayon. Sasabihin mo pa sa kanya na dinadala mo ngayon ang anak niya? Nang dahil sa tanong ni Samantha, pansamantala muna siyang natigilan bago siya nagdesisyong umiling dito. Pero paano ka, Jessica? Kaya ko namang palaki ng anak ko nang ako lang, Sam. Sagot niya rito na ikinangiwi naman ito. Hindi ko siya kailangan. Hindi ko kailangan ng isang lalaking katulad niya. What if
malaman niyang buntis ka at siyang ama ng pinagbubuntis mo? Takang tanong ni Samantha. Hindi naman sa nangingialam ako, Jessica ha. Pero paano kung malaman niya? Hindi ba't magiging komplikado lang ang lahat kung itatago mo sa kanya yung anak niyong dalawa? Naaalala mo pa ba yung sinabi mo last time bago ka dinala sa motel? Tanong ni Jessica na ikinaasiwa ng mukha ni Samantha. Na ang mga lalaking katulad ni Ethan, nararapat lang na taguan ng anak. Nagbago na ba yung pananaw mo sa buhay? Hindi naman sa nagbago. Sinusubukan ko lang naman tingnan yung mga pros and cons na gagawin mo, Jessica. Sagot nito, napabirong inismera ni Jessica. Tulad nga ng sinabi ko, magiging komplikado lang ang lahat. Paano kung mas lalo lang lumaki ang galit niya sa'yo sa gagawin mo? Huwag mong kalilimutan na anak niya rin yan, Jessica. May karapatan siya dyan dahil anak niya rin yan. Kahit na naging inutol siyang lalaki, may karapatan pa rin siya sa anak niya. Hindi naman mabubuo yan kung hindi dahil sa kagaguhan niya. Pansamantala pa munang bumuntong hininga si Jessica bago siya sumagot sa pangungwestiyon ng kaibigan. Mas lalong magiging komplikado ang lahat kung ipapaalam ko sa kanya na buntis ako. Ikakasal na siya kay Elaine, Samantha. Paano kung inilayo niya sa akin ang anak ko sa oras na mag-away kaming dalawa? Paano kung ilayo nilang dalawa ni Elaine yung anak ko sa akin? Hindi naman sa nagiging makasarili ako pero may karapatan naman siguro akong ipagdamot ang batang nasa sinapupunan ko, di ba? Aniya, bago lumingon sa kaibigan. Bilyonaryo siya, Samantha. Magagawa niyang lahat ng naisin niya kung gugustuhin niya. Ayokong mawalay sa akin ang anak ko nang dahil lang sa kanya. Gagawin kong lahat upang itago ito sa kanya. Sige, sagot ni Samantha bago sumandal sa upuan niya. Kung yan talagang desisyon mo, wala naman ako magagawa. Sige, katawan mo naman yan, Jessica. Gawin mo lahat ng gusto mo. May tiwala naman ako sa'yo. Sa mga sumunod na araw ay naging normal naman ang lahat. Madalas lumiban sa trabaho si Jessica nang dahil sa pagbubuntis niya. Halos lahat ng sales lady na naroon ay walang alam sa pagbubuntis niya. Kaya naman ang mapansin nila ang biglang pagtaba ng katawan ni Jessica, wala na silang nagawa kung hindi ang questionin nito. Hindi ba normal sa inyo ang maparami ng kain? Reklamo ni Samantha bago itinaboy ang mga sales lady na ngayon ay kuryoso sa dieta ni Jessica. Muli siyang bumaling sa kaibigan na ngayon ay may pag-aalalang mababakas sa mukha nito. Huwag mo silang pansinin. Ipinanganak lang talaga silang pakialamera. Hayaan mo na, Samantha. Huwag mo nang inisin ang sarili mo nang dahil lang sa kanila. Sagot na lang ni Jessica bago sila muling nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ilang sandali lang ay muli na namang iniluwal ang pintuan sa Elaine na ngayon ay naglalakad patungo sa counter kung nasaan ang magkaibigan. Saan kayo nagpunta ni Ethan kagabi? Taas kilay niyang tanong, sabay lingon sa katawan ni Jessica. Agad na kumorba ang ngisi sa labi niya nang mapansin ang biglaang paglobo ng katawan ni Jessica. Tama ba tong nakikita ko? Tumataba ka? Ano naman ngayon sa'yo? Nang dahil sa sanagot ni Jessica, wala nang nagawa si Elaine kung hindi ang mumulalas ng tawa na ikinakuha ng atensyon ng lahat. Seriously? Muli nitong tanong. Katawan lang ng hipon ang meron ka nung huli kong punta rito ah. Anong nangyari sa'yo? At bakit naging poserfish ka na? Una sa lahat, wala kang pakialam kasi in the first place, hindi naman kita kilala. Pangalawa, kung nandito ka lang para mag-insulto, wala akong oras para sa'yo dahil nasa trabaho ako. Pangatlo, hindi ko kasama yung fiancé mo kagabi at wala akong pakialam sa kung saang impyerno nga ba siya sumusuot. Why? Tumatakas ba siya sa'yo? Nakangising sambit ni Jessica na ikinasama na mukha ni Elaine. At pang-apat, pufferfish.
Hindi puzzlefish. Minsan ka na nga lang bumanat, mali-mali pa. Akala ko ba nag-aaral ka sa isang prestiyosong paaralan? Bakit hindi ko makita ngayon yung galing mo? Gusto mo ba talaga makita yung galing ko? Nakangising tanong ni Elaine bago lumapit sa direksyon ni Jessica at agad na hinila ang buhok nito. Hindi ka talaga nadadaan sa salita Tingnan natin. Nang dahil sa ginawa ni Elaine, wala nang nagawa si Jessica kung hindi ang lumaban ng sabunutan sa babaeng nag-umpisang sumugod sa kanya. Jessica, yung bata! Sigaw ni Samantha bago siya tumalon sa likod ni Elaine upang makisama sa pananabunot dito. Mabilis na nagtawag ng security ang mga taong naroon. Maging ang mga manager sa shop nila ay nakisali na rin upang mapaghiwalay lang ang tatlo sa sabunutan. Agad na napahinto ang lahat nang bigla na lamang tinulak ni Elaine si Jessica paupo sa sahig. Maging si Samantha ay nahintakutan nang makita ang ginawa ni Elaine. Kaya naman bago pa man ito makatakas sa ginawa niya, mabilis niya na itong sinabunutan. Bakit mo siya tinulak? May bala ka bang patayin ng kaibigan ko? Sigaw ni Samantha habang patuloy sa pagpapanabunot kay Elaine. Wala naman akong ibang ginawa sa kanya kung hindi ang itulak siya. Sagot naman ni Elaine habang nakakapit sa buhok ni Samantha. Don't tell me mamamatay siya ng dahil sa ginawa ko. Nang araw ring iyon ay nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng shop. Mabilis na hinatak ni Ethan sa Elaine palayo sa dalawa nang makarating siya sa loob ng shop. Galit na titig ang ipinukol niya sa magkaibigan bago siya nag-alalang lumingon kay Elaine na ngayon ay naguguluhan sa ginawa ni Ethan. Are you okay? Tanong niya habang patuloy sa pag-ayos ng nagulo niyang buhok. Sino nanakit sa'yo? I'm okay, Ethan. Don't worry. Gasgas lang naman ang naibigay nila sa akin. Matamis na sagot ni Elaine bago lumingon sa dalawa at bumelat na parang bata. Pasimpleng lumingon si Ethan kay Jessica at halos sumama ang loob niya nang makitang sa halip na salubungin ng mga mata niya, nagbabalang ito ng tingin bago tumalikod sa kanilang dalawa. Isang singhal ang pinakawala ni Samantha bago ito nagdesisyong sumunod sa kaibigan patungo sa office ng shop nila. Disappointed talaga ako sa ginawa mo ngayon, Jessica. Singhal ng manager na kinausap sila nito. Ang buong akala ko matino ka. Hindi tulad ng kaibigan mo. Mamatino po ako. Sadyang inubos lang talaga ni Elaine yung pasensya ko. Singhal ni Samantha bago niya pabagsak na isinandal ang likod niya sa upuan. Hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi siya naunang sumugod sa kaibigan ko. Self-defense lang po ang nangyari. Even so, sagot nito, sabay irap sa kanya. Customer is always right, Iha. Talaga lang Natatawang singhal ni Samantha na ikinalaki ng mata ng manager na nasa harapan nilang dalawa ni Jessica. Kung customer is always right na lang palagi, ano nang mangyayari sa benevolence? Shut up! Singhal ng manager na ikinatikom ng bibig nilang dalawa. Alam mo, Samantha, Jessica, palagi na lang akong nahaharap sa patong-patong na reklamo ng dahil sa kagagawan niyong dalawa. Siguro ito na rin yung time para palayain kayong sisante na kaming dalawa, sabit ni Jessica. Bago tumango at tumayo sa harapan niya nang may ngiti sa labi nito. Ano pa nga bang ini-expect ko? Halika na, Samantha. Wala na tayong trabaho rito. Anyaya niya sa kaibigan bago mabigat ang paan niyang tinahak ang labas. Wala na roon ang dalawa. Kaya naman halos makahinga siya ng maluwag. Ilang minuto pang hinintay niya sa labas bago niya nakita si Samantha na ngayon ay nakangusong naglalakad palabas ng shop na yon. Akala mo kung sinong makaasta. Paulit-ulit niyang singhal na inimeran na lang ni Jessica. Nang dahil sa kawalan ng trabaho at sa kakulangan ng pera pang renta ng sariling apartment, nagdesisyon na lang ang dalawa na magsama sa iisang kwarto. Hindi rin nagtagal ay nakahanap ng bagong trabaho sa bayan si Samantha. Si Jessica naman ay nagstay lang sa bahay.
Bili na rin ng kanyang kaibigan. Pinagsisisihan mo ba yung pagpatol kay Elaine sa shop na yon? Wala sa sariling tanong ni Samantha habang pinagmamasdan nilang dalawa ang mga bituin na nasa langit. May mga lata ng beer na sa gilid nila. Abala si Samantha sa pagtitig sa malawak na syudad sa ibaba, habang si Jessica naman ay walang nagawa kung hindi ang pagmasdan ng mga bituin sa langit. Hindi, sagot niya, dahilan upang lumingon sa kanya si Samantha. Bakit ba ako magsisisi gayong may plano naman talaga akong tumigil lang muna sa pagtatrabaho? Titigil sa pagtatrabaho? Tanong ni Samantha bago siya lumingon sa baby bump ni Jessica. Hindi nagtagal ay tumango na rin siya sa sinabi nito. Oo nga pala. Maselan nga palang pagbubuntis mo. Ilang sandali pa munang natahimik si Jessica bago muling huminga ng malalim. Kahit kailan kong gustuhin, pwede ako magtrabaho, Samantha. Kahit na maselan ang pagbubuntis ko, wala akong pakialam. Isang bagay lang naman ang kinakatakutan ko kaya ako tumigil sa pagtatrabaho. Aniya na tinanguan ni Samantha. Natatakot ako na baka malaman ni Ethan na buntis ako at siyang ama nito. Sa bagay, bilyonaryo nga pala siya at nagagawa niya lahat ng gustuhin niya. Aniya na parang nangaasar na iniswera na lang ni Jessica. O siya, mauna na ako May trabaho pa ako bukas. Kapag natapos kang magmuni-muni dyan, pumasok ka na rin dito sa loob. Medyo mahamog dyan, baka magkasakit ka pa. Isang taon na lang ay binigay niya sa kaibigan bago ito nagdesisyong tumalikod at tuluyan nang sinarado ang pinto. Samantala, wala namang nagawa si Jessica kung hindi ang nakangiting tumitig sa bituin na nasa langit habang paulit-ulit na hinihimas ang baby bump niya. Huwag ka mag-alala, baby. Kapag lumabas ka na at naging maayos ng lahat, babawi ako sa'yo. Aniya sa sarili bago muling ngumiti at yumuko. Hindi man maibigay sa'yo ni Mama ang papa mo, sisiguraduhin niya namang gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti mo. Pangako ko yan sa'yo, anak. Ikaw ba tatay nito? Pabirang tanong ng doktor kay Samantha na ikinapula ng mukha nito. Mukha ba akong lalaki, Doc? Bahagyang natawa ang doktor bago tumango at muling binawi ang isinagot niya kay Samantha. Kailangan ko kasi ng perma ng husband mo, ma'am. Biling to kay Jessica na ikinatikom nito ng bibig. Kailangan ko po yun bago kayo i-deliver sa ward. Wala po siyang asawa, Doc. At ako lang nandito para sa kanya. Nasa province po ang parents niya. Sagot ni Samantha na seryoso nitong tinanguan. Ilang araw na lang ay mag-undergo na siya ng surgery. Tulad niya ng sinabi ng nauna niyang doktor, medyo masela ng pagbubuntis niya ngayon. Lalo na't kambal pa pala ang mga batang nasa sinapupunan niya. Tuwa ang unang rumehistro sa mukha ni Samantha nang malaman niyang tungkol sa balitang yon. Habang takot at gulat naman ang unang rumehistro sa mukha ni Jessica nang ibalita sa kanya ng doktor ang tungkol sa bata. Tulad ng inaasahan niya, hindi naging madali ang delivery ng bata. Mabuti na lamang at nandoon ang mga doktor upang umagapay sa kanya magmula nung na-confine siya sa ospital hanggang sa tuluyan na nga silang pinalabas sa ospital. Sa kabilang banda, may isang taon na rin ang nakakalipas simula nang huling makita ni Ethan si Jessica sa shop. Maging si Samantha ay hindi na rin nagawang hagilapin. Kaya naman nang malaman niya mula sa manager ang tungkol sa nangyari sa dalawa, wala na siyang iba pang pinagbuntunan kung hindi si Elaine. Really, Elaine? Isang taon mo na akong ginagago? Singhal niya kay Elaine na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang yumuko sa mesa. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sigaw pa nito na halos ikatalo nito sa gulat. Doon lang naglakas ng loob si Elaine na lumingon sa kanya nang may luhang nakaabang sa mga mata niya. Bakit? Anong problema mo kung pinasisante ko silang dalawa, Ethan? Sinaktan nila ako, for God's sake. Gago, huwag mong bilugin ang ulo ko.
Dagdag pa ni Ethan bago siya lumapit kay Elaine at pasimpleng dinuro-duro ang noo niya. Hindi ako katulad ng mga lalaking binibilog-bilog mo. Naiintindihan mo ba ako? Bakit? Tanong ni Elaine bago siya nagdesisyong tumayo sa harapan ni Ethan. Mahal mo pa rin ba siya? Bakit ka ba affected na affected sa pagkawala niya? Natatandaan mo pa ba kung anong ginawa niya sa'yo, Ethan? Pinagmukha ka niyang tanga. Importante ba talaga sa'yo yung prosti na yon? Muli niya pang dagdag bago siya ngumisi ng nakakaloko kay Ethan. Hook na hook ka sa prosti yun, Ethan? Talaga ba? Hindi ko alam na ganito ka pala kababang taste mo sa babae. Iiling-iling niya pang dagdag bago siya nito tuluyang tinalikuran. Walang nagawa si Ethan kung hindi ang kunot noong pagpasdan ang babaeng umakyat sa hagdan bago siya nagdesisyong umupo sa upuan. Napuno ang isip niya ng mga tanong na alam niyang siya lang din ang makakasagot. Tama nga ba na naniwala siya sa mga sinasabi ni Elaine? Paano kung isa sa kanila ang nagsisinungaling? Ni minsan na hindi pumasok sa isip niya na paimbestigahan ang tunay na katauhan ni Jessica. Kung ano nga bang tunay nitong trabaho bago pa man sila nagkakilala. Tama nga ba na naniwala siya kaagad sa sinabi ni Elaine? Paano kung isa sa kanila ang nagsisinungaling? Paano nga kung tama si Elaine na prostitute si Jessica? Paano kung nagsisinungaling si Elaine? Paano kung sinabi niya lang lahat ng iyon dahil nakatadhana siyang ipakasal sa kanya? Paano kung inosente nga talaga si Elaine? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Imposibleng maging prostitute si Jessica dahil ako nakauna sa kanya. Ani niya sa sarili bago siya unti-unting yumuko at doon pa ulit-ulit na sinabunutan ng sarili nang dahil sa labis na frustration. Ang tanga mo, Ethan! Lumipas ang maraming taon at tuluyan na ngang naisakatuparan ni Jessica ang pangarap niya sa dalawang batang lalaki at iyon ay mabigyan ng magandang buhay ang dalawa kahit na minsan ay nahihirapan na siya nang siya lang ang mag-isang nagtataguyod sa pamilya nila. Kamusta ang mga inaanak ko? Nakangiting bungad agad ni Emmanuel nang binuksan niya ang pinto ng apartment nila Samantha. Tito Iman! Magkasabay nitong tawag sa kanya bago nila ito sinalubong ng yakap na ginantihan naman ni Emmanuel. Pagkatapos ng halos 7 taon, tuluyan na ring nagkabati ang dalawa. Disappointment ang unang bumakas sa mukha ni Emmanuel nang malaman niya ang tungkol sa hindi inaasahang pagbubuntis ni Jessica sa mga anak ni Ethan. Tuluyan din namang nawala ang dismaya niya nang makasama niya mga ito sa iisang bahay. Close na close yung kaibigan mo at saka mga anak mo saad ni Samantha bago ngumuso sa tatlong ngayon ay abala sa paglalaro. Bakit kaya hindi mo na lang subukang bigyan ng pagkakataon si Iman? Mabait naman siya at maalaga kumpara sa nobyo mong basagulero. Really, Jessica? Ano bang nagustuhan mo sa hudas na yun? Ang pangit-pangit ng ugali. Mayaman ka nga, pero kung yung ugali mo patapon, wala rin. Bakit kaya hindi na lang ikaw ang manligaw kay Iman? Singhal ni Jessica sa kanya at inismera niya na lang. Tulad ng inaasahan niya, si Emmanuel ang nag-aalaga sa kambal sa tuwing pumapasok siya ng trabaho sa bayan bilang serbidora sa isang kantina. Kahit na hindi ganoong kalaki ang sweldo niya rito kumpara sa sweldo na meron siya sa shop, kahit na papaano ay nakakaipon naman siya ng pera para sa mga anak niya. Hinuhulog niya ang lahat ng ipon niya sa bangko para sa savings ng 2 bata na pwede nilang gamitin sa oras na mag-aral sila sa susunod na taon. Table 3 raw, Jessica! Tawag ni Aling Praning na nakangiti niyang tinanguan. Nang hindi na kontento, ay tuluyan na nga niyang nilapitan ang dalaga. Dalian mo, babae!
Request ka ng lalaki sa table 3. Hindi po ako prosti, auntie. Pabirong umismid sa kanyang matanda bago siya nito tinapik sa balikat. Nakangiting binitbit ni Jessica lahat ng pagkaing in-order ng lalaki sa table 3 bago niya ito inilapag sa mesa ng misteryosong lalaki. Thank you for dining in, sir. Nakangiti niyang sambit bago unti-unting humarap sa lalaki. Naramdaman niyang pag-atras ng dila niya nang mag-cross ang mata nilang dalawa ni Ethan. Hindi man lang nagulat si Ethan nang makita niya si Jessica, kaya naman nasisigurado niyang may alam na si Ethan na dito siya nagtatrabaho. Tila ba may takot na gumuhit sa dibdib niya nang muli niya na namang makita si Ethan. Anong ginagawa niya rito? At bakit nandito siya? Sinusundan ba siya nito o coincidence lang ang lahat ng nangyari? Natatakot siya. Hindi lang para sa sarili niya. Natatakot din siya para sa mga anak niya. Paano kung ilayo sila ni Ethan sa kanya? Ano na lang ang mangyayari sa kanilang tatlo? Kung mangyari man ang bagay na yun. Thank you. Mahinang pasasalamat ni Ethan. Hindi niya nakinibo ang binata at sa halip na questionin pa ito, nagdesisyon na lang siyang maglakad patungo sa counter upang pagsilbihan pa ang ilang naroroon. Hindi naman siguro sinadya ni Ethan ang kumain sa maliit na karinderyang ito, tama? Ang mga katulad niyang bilyonaryo, natural lang na kumain sa ganitong klaseng lugar. Tao lang din naman silang lahat at may karapatan din naman siyang bilang tao ang mananghalian sa ganitong klase ng lugar. Mag-out na po ako, auntie. Pagod niyang paalam bago hinubad ang apron na maghapon niyang sinuot. May sasabihin nga pala ako sa'yo, Jessica. Sabi ni Aling Praning bago tumayo sa kinatatayuan niya. Ang sabi nga pala ng lalaki na nakaupo sa table 3 kanina, gusto ka raw niya makausap ng personal. Lalaki sa table 3? Sa loob ng maghapong pagtatrabaho, hindi niya na maalala pa kung sinong pinagsilbihan niya ng pagkain sa table 3. Sinong lalaki sa table 3? Sinong lalaki po? Yung lalaki nakasuot ng formal attire? Kinikilig pa nitong sambit na mas lalo niyang ikinakunot na noo. Sa halip na questionin pa ang matandang ginang, nagdesisyon na lamang siyang tumango dito bago naglakad patungo sa labas. Hindi pa man siya nakakadalawang hakbang ay tuluyan na siyang umatras pabalik sa loob na mas ikinakunot ng noo ni Aling Praning. Anong problema, iha? Yung lalaki po ngayon, natatakot niyang sambit bago lumapit sa matanda at nakiusap. Parang awa niyo na po. Gusto ko na po umuwi. Hindi ko po kilala ang lalaking yun. Huwag niyo po akong ituturo sa kanya. Oo, sige. Ako nang bahala. Doon ka na sa kabila dumaan. Bilin pa ni Aling Praning na mabilis niya namang sinunod. May isang oras nang naghihintay si Ethan sa gilid at nang hindi na makapaghintay doon, ay nagdesisyon siyang lumapit sa counter upang tawagin ang matandang nakausap niya kanina. Si Jessica, nasa na? Kunot noon niyang tanong sa matandang nagkakamot ng ulo. Anong oras na? Don't tell me. Pinapagod niya ang husto ng sarili niya. Sa kasamaang palad po, kanina po siya umuwi. What? Singhal niya na halos ikatalo ni Aling Praning sa gulat. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nasaan ang bahay niya? Sinong kasama niya? Kasama niyo ba yung babaeng kulot na kaibigan niya? May kasama ba siyang lalaki? Hinay-hinay lang sa tanong, mister. Sambit nito na inismeran niya. Sa kasamaang palad, wala po akong alam sa kung saan siya nakatira, sa kung sino nga bang kaibigan niya o kung saang planeta nga ba siya nagmula. Ang alam ko lang, Jessica ang pangalan niya. Tinanggap mo siya sa trabaho nang hindi mo man lang hinihingi ang background niya? Sapat na sa akin yung malamang kailangan niya ng trabaho para sa kambal niyang anak. Sagot nito na unti-unting ikinalaki ng mga mata ni Ethan. At isa pa, nanay rin ako, no? Alam kong pinagdadaanan ng mga katulad niyang nanay na walang ibang malalapitan. Biruin mo ba naman? Iniwanan ng asawa?
Siyang nagpapakahirap na maghanap buhay para sa mga anak niya. Tapos itong nobyo niyang adik, walang ibang ginawa kung hindi ang kumirengking. Agad na naasiwa si Ethan sa nalaman niya. Marami pang ikinwento sa kanya si Aling Praning, habang siya naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang makinig sa mga kwento nito. "Oh, bakit namumutla ka, Jessica?" Bungad agad ni Samantha nang pinagbuksan siya ng pinto. Agad na sumalubong sa kanyang kambal bago siya sinalubong ng ngiti ni Emmanuel. "May masakit po ba sa'yo, Mommy?" Tanong ni Trevor, isa sa mga kambal na bahagya niyang ikinangiti. "Oh, walang masakit si Mommy. Pagod lang siguro ako." "Gusto niyo po bang hilutin kita?" Suwesyo naman ang bunso na si Travis na nakangiti niyang inilingan. "Tinuruan po ako ni Ninong ng tamang massage." "Talaga, Travis?" Nakangiting sambit ni Samantha na tinanguan ito. "Bigyan mo nga ako ng sample. Pretty please." Hindi na po, tita." Tanggin nito sa kanya na ikinalaho ng ngiti niya sa bata. "Ang sabi po ni Ninong, balat kalabaw ka raw po." Nang dahil sa sinabi nito, ay hindi na naiwasan ni Jessica ang matawa, lalo na nang pinanood niya ang apat na magkulitan sa loob ng living room. Nang mapatulog niya ng kambal, doon na nagkaroon ng chance ang dalawa na questionin ng kaibigan nila. "Nakita ko siya." Hindi pa man ikakwento ni Jessica ang lahat, ay tila ba alam na ng dalawa kung sino ang tinutukoy niya. "Anong nangyari?" Kunot na ang tanong ni Emmanuel na ikinahinga niya ng malalim. "Gusto niya makipag-usap sa akin." "At pinagbigyan mo naman?" Tanong ni Samantha na ikinailing niya. "Kilala kita, Jessica. Isang maliit na letra lang ng pangalan mo na binigkas niya. Alam kong luluhuran mo na naman siya." "Di ako ganong klaseng babae, Samantha." "Diyos ko, wag ako." Aniya bago sumandal sa sofa. "Oh, anong plano mo niyan?" "Makikipag-usap ka sa kanya." Kunot noong dagdag ni Emmanuel na mabilis niyang inilingan. "That's good, Jessica. Kinaya mo nang wala siya. Kaya kayanin mo rin ang mag-isa ngayong nandyan na siya." Ginawa niyang lahat ng makakaya niya upang hindi na muling mag-cross ang landas nilang dalawa ni Ethan. Tulad ng sinabi ni Emmanuel, kinaya niya noon ang wala siya. Ngayon naman, kailangan niya ng kayanin ng mag-isa kahit na nandyan na siya. Mahirap para sa kanya noong una. Pero ngayong nasanay na siya, ano pa nga bang purpose kung tatanggapin niya yung isa? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-cross muli ang landas nilang dalawa. Pero hindi tulad noon. Kasama na ni Jessica ang kambal niyang anak ngayon. Gulat ang rumihistro sa mukha ni Ethan nang makumpirma niya ngang magkakamukha sila ng batang hawak ni Jessica. Mga anak ko ba yung mga yan?" Utal niyang tanong bago nagdesisyong lumapit sa dalawang bata. Hindi pa man siya nakalapit, ay mabilis nang hinarang ni Jessica ang sarili niya mula sa mga kamay ni Ethan. Kunot noong bumaling ng tingin si Ethan sa kanya at halos mawalan siya ng lakas nang makita niyang pangingilid ng luha sa mga mata ni Jessica. "Wala kang anak sa akin, Ethan. Imposible. Ako lang ang naging boyfriend mo. Ang kapal din naman ng mukha mo, no?" Singal ni Jessica sa kanya bago pa sila unti-unting umatras sa kinatatayuan ng mga anak niya. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mga anak ko. Anak ko rin sila, Jessica. Huwag kang makasarili." Aniya na may halong panggigigil sa galit. "Ibibigay mo sila sa akin sa ayaw at sa gusto mo." "Hindi!" Sigaw ni Jessica na nakakuha ng atensyon ng mga taong naroroon sa kantina. Agad siyang lumingon kay Aling Praning na animong humihingi ng tulong. Hindi rin nagtagal ay dumating na ang mga mobile ng pulis. Doon na in-interview si Ethan at iyon naman ang ginamit na paraan ni Jessica upang itakbo palayo ang mga anak sa lugar na iyon. "Bakit biglaan naman ang pag-alis niyo?" Reklamo ni Samantha. Ngunit sa halip na mangwestiyon ay nagdesisyon na lang siyang tumulong sa pag-ayos ng bagahe ng mag-iina.
Nang sandali ring iyon, ay kasama nila si Emmanuel patungo sa terminal. Galit ang rumihistro sa mukha ni Ethan nang makatanggap siya ng tawag mula sa sekretarya niya na nasa terminal raw si Jessica, kasama ng dalawa niyang anak at ng isang hindi kilalang lalaki. "Ipasarado niyong buong paliparan," utos niya bago pinatay ang tawag. Halos paliparin niya ang kotseng binamaneho niya nang dahil sa pagmamadali. Alam niyang sa oras na makatakas ang mag-ina kasamang hindi pamilyar na lalaki, ay natitiyak niyang katapusan niya na ang lahat. Ito na ang tamang oras upang mabawi niya ang mga panahong nasayang nang dahil sa mali niyang akala. Hindi niya na pwedeng sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa kanya ngayon. "Sa tingin mo, saan kayo pupunta?" tanong niya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Jessica nang makita niyang muli si Ethan. Madilim ang titig nito habang pinagmamasdan siya at ang mga anak niya mula sa malayo. Mabigat ang mga yapak nito habang papalapit sa direksyon nila. Bago pa man sila makalapit, agad na humarang si Emmanuel sa mag-iina upang pigilan si Ethan sa paglapit sa kanila. "Sino tong gunggong na to?" tanong niya, sabay duro sa mukha ni Emmanuel na mabilis itong hinampas. "Ilayo mo yung marumi mong kamay sa mukha ko." Sa halip na pagtuunan ng pansin si Emmanuel, mabilis at may bahid ng galit sa mukha ni Ethan nang bumaling siya ng tingin kay Jessica. "Ito ba yung pinalit mo sa akin?" Sarkastiko niyang tanong bago muling lumingon kay Emmanuel. "Umalis ka nga sa harapan ko." "Yun ay kung titigilan mo nang mag-iina ko." "Mag-iina mo?" Natatawang tanong ni Ethan bago lumingon kay Jessica. Sinong niloloko mo?" Sa halip na sumagot, ay nanatili na lang natikom ang bibig ni Emmanuel habang pinagmamasdan si Ethan magmula ulo hanggang paa. "I don't think so. Wala sa mukha mo na papatulan ka ng girlfriend ko." "Ex-girlfriend mo." Pagtatama ni Emmanuel sa kanya na mas lalo niyang ikinagalit. "Baka nakakalimutan mong sinaktan mo siya bago ka pa man makipag-break sa kanya." Nang dahil sa narinig, wala nang nagawa si Ethan kung hindi ang ngumisi sa harapan ni Emmanuel. Nanatili naman ang poker face si Emmanuel, habang si Jessica naman at ang kambal ay walang ibang ginawa kung hindi ang matakot sa presensya ng taong nasa harapan nila. "Ano bang alam mo?" "Lahat ng sekreto mo," sagot ni Emmanuel sa kanya, dahilan upang makatanggap siya ng suntok kay Ethan na mabilis niya ring ginantihan. Nagsigawan lahat ng taong naroon nang dahil sa nangyari, kaya naman wala nang nagawa ang dalawa nang dumating ang security at tuluyan na nga silang pinaghiwalay. "Gusto ko lang makausap o mag-iina ko, masama ba yun?" Punong-punong paghihinagpis na sigaw ni Ethan na ikinaluha ni Jessica. "Gaano ba kahirap sa'yo pagbigyan ako sa kagustuhan ko, Jessica? May karapatan din ako sa anak natin dalawa. Tulad mo, anak ko rin yan. Baliktarin man ang buong mundo. Dugot laman ko ang mga batang yan. Gaano ba kahirap para sa'yong intindihin yon?" Nang araw ring iyon, ay nagdesisyon na magkabilang panig na kumalma at nang sa ganon ay makapag-usap ng matiwasay. Tulad ng hiling ni Jessica, pinagbigyan sila ng security na mag-usap sila sa private room ng paliparan na iyon. "Anak ko ba sila?" tanong ni Ethan patungkol sa dalawang batang naghihintay sa labas. "Sagutin mo ako ng maayos, Jessica. Mga anak ko ba sila?" Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Marahan niyang pinunasan ang mga luhang lumanda sa gilid ng mata niya bago siya tumango sa tanong ng lalaking nasa harapan niya. Mabilis na tinapon ni Ethan lahat ng papeles na nasa harap ng table bago siya yumuko sa upuan at muling tumayo upang salubungin
ng isang matalim na titig si Jessica. 7 taon mong itinago sa akin ang lahat ng ito, Jessica. Kung hindi ko pa man kayo nakita, may bala ka pang itago sa akin ng mga anak ko. May bala ka pang ilayo sa akin ng mga anak ko. Alam mo ba kung anong ginawa mo? You fooled me! You fooled me! Sigaw ni Ethan habang mariing nakatitig sa dalaga na ngayon ay takot na nakatitig sa kanya. Hindi pa ba sapat sa'yo yung ginawa mo sa akin noon? Natutuwa ka talaga sa tuwing makikita mo akong nagmumukhang tanga, no? Galit niyang hinila ang kamay ni Jessica. Wala namang nagawa ang dalaga kung hindi ang umatras sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ng lalaking mariing nakatitig sa kanya ngayon. Simula ngayon, kukuhanin ko ng lahat ng pagmamay-ari ko. Aniya, sabay lingon sa kanya magmula ulo hanggang paa. Mga anak ko, lahat. At kasama ka na ron. Kasama ka na ron, Jessica. Dagdag pa niya. At kailan niyo pa ako pagmamay-ari? Bulong ni Jessica bago niya naramdaman ang rein ng pagkakahawak ni Ethan sa braso niya. Sa halip na sumalungat sa desisyon ng binata, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang tumango rito upang matapos na rin ang lahat. Agad siyang niyakap ni Emmanuel nang ibinahagi niya rito ang tungkol sa plano ni Ethan na patirahin siya kasama ng mga anak nila sa mansyon na pagmamay-ari niya at ng pamilya niya. Are you sure you're okay, Jessica? Mahinahon niyang tanong na marahan itong tinanguan. Isang buntong hininga lang ang pinakawalan ni Emmanuel bago siya nagdesisyong hilahin si Jessica patungo sa kanya upang bigyan ng isang mahigpit na yakap. Make sure to visit us, Jessica. Sambit ni Emmanuel bago niya hinarap si Jessica at binigyan ng isang halik sa noo na ikinapikit nito. Kunot noong pinagmasdan ni Ethan ang dalawa sa malayo bago siya umismid at lumingon sa dalawang batang nakatitig sa kanya. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Taas kilay niyang tanong. Bahagyang umuso ang dalawa bago sumagot ang isa sa kambal. Nagsiselos ka po sa relasyon ng dalawa, no? Tanong ni Trevor na sa halip na sagutin ay inismiran niya na lang. Palagi po silang ganyan, Manong. Dagdag naman ni Travis na mas lalong ikinakunot ng noo ni Ethan. Una sa lahat, wala akong pakialam sa kung ano man ang relasyon ng nanay niyo sa pugitang yun. Pangalawa, hindi ako Manong. Ako ang daddy ninyo. Maliwanag ba? Sa halip na sumagot sa kanya, ay ngumuso na lang ang dalawang bata. Nakita niya na rin si Jessica na papalapit sa direksyon nila, kaya naman wala na siyang nagawa kung hindi ang umismid at pumasok sa loob ng kotseng siya mismo ang magmamaneho patungo sa mansyon. Ethan, what took you so long? Agad na nakagat ni Elaine ang dila niya nang bumaba mula sa kotse ni Ethan ang dalawang batang lalaki. Sumunod na bumaba sa kotse ni Ethan ay ang babaeng matagal niya na rin hindi nakita. Jessica? Miss me? Ngiti ni Jessica sa kanya bago umirap na inismeran niya. Nakangiting lumapit si Elaine kay Ethan upang yumakap. Ngunit hindi niya pa man nahahawakan ang kamay ni Ethan ay mabilis na siya nitong iginilid upang hawakan ng dalawang bata. Simula ngayon dito na kayo titira. Aniya, bago sila nagdesisyong pumasok. Nakaawang ang bibig ni Elaine nang dahil sa ginawa ni Ethan. Wala namang nagawa si Jessica kung hindi ang dumaan sa gilid niya upang umisi. Hindi mo ba kami i-welcome ng mga anak namin ni Ethan? Pangaasar niya kay Elaine bago ito mismid sa dalaga at nagdesisyong lumakad papasok sa loob. Walang nagawa si Elaine kung hindi ang pasikretong sumigaw at kagatin ng dila ng dahil sa sobrang panik at tensyon. Anong ginagawa ng babaeng yan? At bakit nandito siya? Singhal niya sa sarili bago siya umirap at pumasok sa loob. Natagpuan niya si Ethan na nakangiting ipinapakita sa mga bata ang mga gamit na naroon. Wala namang kibo si Jessica sa gilid. Tila ba wala siya sa sarili habang pinapakinggan ang mag-aama na magkakwentuhan ng tungkol sa kung ano-ano.
Hulaan ko, hindi ka kumbinsido sa mga nakikita mo, ano? Pangaasar ni Elaine nang kunot noo siyang lumapit sa direksyon ni Jessica. Magkasabay nilang pinagmasdan ang tatlo sa malayo. Pakiramdam mo ba? Torture para sa'yo lahat ng nakikita mo? Ayaw mo na ba rito? Aalis na ba kayo niyan, ha? Panunuya pa niya. Nang lumingon si Jessica sa kanya, mapaglaro itong umiti sa kanya na halos ikaangat ng kilay niya. Ang buong akala niya ay magagawa niyang pikunin si Jessica sa lahat ng salitang nilalabas niya sa bibig. Paano naman magiging torture sa akin namang lahat kung sa pamamagitan nila makikita kong paghihirap mo rito, kasama ko, at ng mga anak naming dalawa ni Ethan? Saad ni Jessica na ikinatikom ng bibig niya. Saglit na sinipat ni Jessica ang kamay niya at halos lumawak ang ngiti sa labi nito nang wala man lang siyang mapansing singsing na nakasuot sa daliri ni Elaine. 7 taon din ako nawala. Pero hanggang ngayon hindi ka pa rin niya pinapakasalan? Ang hina mo naman, Elaine. Ang akala ko ba fiancé ka niya at ikaw ang mahal niya? Nakangising pang-aasar ni Jessica na ikinatiim ng bagang niya sa sobrang inis. Mahal ka nga ba niya? O ginagamit ka lang niya para makalimutan ako? Wala kang alam, Jessica. Okay. Jessica, sumama ka sa amin. Kunot noong sambit ni Ethan na mas lalong ikinaangat ng labi ni Jessica nang bumaling siya ng tingin kay Elaine. Muli siyang umisi kay Elaine na halos ikapula ng mukha nito nang dahil sa galit. Paano ba yan? Ikaw ang nandito, pero ako palang hinahanap. Pangaasar niya pa. Nang hindi sumagot si Elaine sa kanya, wala nang nagawa si Jessica kung hindi ang tumawa na halos umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan at sa sistema ni Elaine. Torture? Tama siya. Torture nga para sa kanyang presensya ni Jessica dito sa loob ng mansyon ni Ethan. Tama ba ito? Natithreaten siya sa babaeng ito? Naging maganda naman ang pakikitungo ni Ethan kay Jessica at sa mga anak niya nitong nagdaang mga araw. Tila ba ngayon na lang ulit nakita ng dalawang dalaga ang ngiti sa mga labi ni Ethan habang pinaglalaroan niya ang dalawang kambal. Nakangiti si Elaine habang tinititigan si Ethan. Habang si Jessica naman ay tila ba poker face lang. Base sa itsura niya, tila ba hindi pa siya kumbensido sa sarili niya kung talaga nga bang okay lang para sa kanyang presensya ng lalaking iyon sa buhay ng mga anak niya. Bagyang umayos sa pagkakaupo si Ethan nang may ngiting nakaukit sa labi niya. Kasama niya ngayon sa agahan ng dalawang anak at ang dalawang babae ngayon ay nakamasid sa kanya at sa reaksyon niya. Daddy, bakit ngayon lang po kayo nagpakita sa amin? Tanong ni Trevor, dahilan upang bahagya pa siyang natigilan sa paghiwa ng karne. Ang sabi rin po sa amin ni Mommy ay matagal ka na raw pong namatay. Gumising ka po ba galing hukay? Nakapunta ka na po sa langit, Daddy? Kunot noo, ngunit mariinyang nilingon si Jessica na ngayon ay walang nagawa kung hindi ang mag-iwas ng tingin sa kanya. Wala sa sarili niyang kinutkot lahat ng green peas na nasa gilid ng plato niya habang patuloy na iniiwasan ang diin ng titig ni Ethan sa kanya. Medyo naging busy lang si Daddy, sagot niya bago lumingon sa mga anak at ngumiti sa mga ito. Pero huwag kayong mag-alala dahil babawi sa inyo si Daddy, okay? Kami ng mommy ninyo, babawi kaming dalawa sa inyo. Tama yon. Nakangiting sabat na Elaine, dahilan upang lumingon ang dalawa sa kanya. Kaming dalawa ng daddy ninyo, babawi kami sa inyo. Agad naman na umangat ang labi ni Jessica nang dahil sa narinig niya. Ngunit hindi na siya nagsayang pa ng oras na makipagsagutan kay Elaine dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga anak niya. Paglipas ng ilang araw, hindi na napigilan ni Travis ang questionin ang tungkol sa presensya ni Elaine sa bahay nila. Hindi niya maintindihan kung ano nga bang ginagawa ni Elaine sa bahay nila, kung sino nga ba siya, at kung bakit nga ba siya palaging nakabuntot sa daddy nila. Mommy, sino po yung babaeng kasama natin dito sa bahay?
Tanong niya nang maabutan niya sa kusina si Jessica, kasama ng iba pang kasambahay na naroon. Kapatid po ba siya ni Daddy o babae po? Pansamantalang bumuntong hininga si Jessica sa tanong ng anak, bago ito yumuko rito at malungkot na ngumiti. Nagtatrabaho lang siya rito, anak. Secretary ng daddy mo. Pagsisinungaling niya na pinakinggan lang ng mga katulong na naroon. Bumalik ka na sa kwarto mo, anak. Dadalhan na lang kita ng soup na gagawin ko. Kasama po ba sa trabaho ni Miss Elaine ang pagtulog sa kwarto ni Daddy, Mommy? Kunot noon itong tanong, dahilan upang mas lalo siyang umuwi. Narinig ko po sila kahapon na nag-uusap tungkol sa aming dalawa ni Trevor. May balak daw po silang dalhin kami sa Hong Kong? Agad na nangunot ang noon niya nang dahil sa sinabi ng anak. Sa halip na questionin nito, nagdesisyon na lang si Jessica na itikam ang bibig niya. Kung may kailangan siyang questionin, ito ay ang ama ng mga anak niya. Anong Hong Kong? Tanong ni Ethan, sabay pumewang sa harapan ni Jessica. Agad na nangunot ang noon ni Jessica nang dahil sa inasta ng lalaki sa harapan niya. Malalim na ang gabi ngayon at kagagaling lang ni Ethan sa trabaho. Nakipag-night out si Elaine sa mga kaibigan niya sa isang exclusive club, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon upang makausap ng masinsinan si Ethan. Simula kasi nang tumira sila sa bahay nito, hindi na siya kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Ethan ng masinsinan. Tila ba kasi isang anino si Elaine na palaging nakabuntot sa binata, kaya naman hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong makausap ito. Anong Hong Kong ang pinagsasasabi mo, Jessica? Huwag mo ang ipagkaila, Ethan. Singhal niya, na mas lalo lamang ikinakunot ng noon ng lalaking kausap niya. May plano ka ba talagang ilayo sa akin ng mga anak ko? Hindi ka pa rin ba nakukontento sa kung anong ginagawa namin ngayon? Nakikisama lang kami sa'yo. Hindi porket pinayagan kita, lulubos-lubusin mo na kami. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, ano? Pwede bang kumalma ka lang muna? Paano kung kakalma kung may plano kang ilayo sa akin ng mga anak ko? Singhal niya, sabay tulak sa kamay ni Ethan nang sandaling hinawakan siya nito. Nandito naman yung fiancé mo, hindi ba? Bakit hindi siyang guluhin mo? Gumawa kayo ng sarili niyong anak. Pwede bang huminahon ka muna, Jessica? Singhal niya bago lumingon sa paligid. Ano na lang ang sasabihin ng mga katulong na nandito kapag narinig ka? Bakit nahihiya ka ba sa ugaling meron ka? Totoo naman ang sinabi ko Buntusin mo yung asawa mo at kayo-kayo na lang ang pumunta na mag-isa sa Hong Kong. Sigaw niya pa na halos umalingaw-ngaw sa buong veranda ng kwarto ni Ethan. Kapal din naman ang mukha mo. God, Jessica, shut up! Singhal ni Ethan na ikinatikom niya ng bibig. Walang pupunta sa Hong Kong. At wala akong planong ilayo sa'yo ang mga anak nating dalawa. Kung ang pagpunta sa Disneyland ang ikinapuputok ng butsi mo, then fine. Oo, pupunta tayo ng Disneyland. Hindi para suyuin ka, kung hindi para sa regalo ko sa mga anak nating dalawa. Unti-unting lumambot ang puso ni Jessica sa sinabi niya. Bago ito nagdesisyong mag-iwas ng tingin, na ngayon ay frustrated na si Ethan. For once, Jessica, hayaan mo naman ako maging tatay sa mga anak ko. Muli pa nitong dagdag, habang bahagyang kumalma. Gusto ko lang namang ipalasap sa kanilang dalawa yung buhay na ipinagkait mo sa amin noon. Gusto kong maranasan nila kung anong buhay ang meron sila ngayon. Kaya please lang, Jessica, hayaan mo naman akong bumawi sa mga anak ko. Binalot ng guilt si Jessica ng gabi ring iyon. Paulit-ulit siyang gumulong sa kama habang iniisip ang mga salitang binitiwan ni Ethan ng araw ring iyon. Tama ba yung nakita ko sa mga mata niya kanina? Bulong niya sa isip bago tuluyang dumiretso sa pagkakahiga. Pinagmasdan niya ang siling ng kwarto nila bago marahang pumikit at bumuntong hininga. Gusto mo ba talagang pumawi?
O ginagawa mo lang lahat ng ito para iparamdam sa akin yung sakit na naramdaman mo noon? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kinabukasan ay nagdesisyon si Jessica na maagang bumangon upang magluto ng sopas para sa mga bata. Tulad ng inaasahan, gulat ang rumihistro sa mga katulong na nasa kusina nang maunahan nila si Jessica sa pagising. Hindi tuloy nila naiwasang makaramdam ng kahihiyan, lalo na nang nag-volunteer si Jessica na siya muna ngayon ang magluluto ng almusal para sa lahat. Nagigilty tuloy ako sa nagawa ko. Saad ni Emily, bago ngumuso na tinawanan lang ni Jessica. Na hindi nagtagal ay nagdesisyon na lang sila na pumanhik sa kwarto nila at tuluyang magpahinga tulad ng gusto ni Jessica. Ang aga niyo naman po, ma'am. Saad ng mayordoma ng bahay na yon bago siya nagdesisyong lumapit sa direksyon ni Jessica. Mukha pong masarap yung niluluto niyo, ah. Ano po yan? Kailangan ng mga bata ng sabaw. Kaya nagluto ako ng pansit molo. Sagot niya na tinanguan ng matandang ginang. Muli siyang lumingon dito. Siya nga pala, Leonor, pwede po ba ako makisuyo sa'yo? Kahit ano, ma'am. Pakikuha naman ng mga placemat na nasa taas ng tokador sa living room. Pakiusap niya na marahan itong tinanguan. Salamat, Aling Leonor. Pinanood niya ang matandang maglakad palayo bago siya nagdesisyong magpatuloy sa pagluluto. Ang aga mo namang magmagaling. Kusinerang pala ka. Sambit ni Elaine, kasabay ng pag-uulit ng pagpapalakpak na umugong sa buong kusina. Ano bang trip mo sa buhay? Nagmamagaling ka ba? Pagmamagaling na ba sa'yo ang pagluluto? Takang tanong ni Jessica, sabay lingon sa kanya. Sa bagay. Hindi ka nga pala marunong magluto. Ibig bang sabihin nun, hindi ka magaling? Agad na umangat ang kilay ni Elaine nang dahil sa narinig niya, ngunit kahit na nakaramdam ng insulto mula kay Elaine, tila ba hindi malang nabawasan ang ngising nakaukit sa labi niya ngayon. Yan bang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya pinapakasalan? Agad na lumagapak ang palad ni Elaine sa pisngi ni Jessica. Napansamantala nitong ikinatigil. Para yan sa insultong sinabi mo. Gigil nitong Saad bago siya muling binigyan ng isa pang malakas na sampal. At yan, para yan sa pagsisinungaling mo sa anak mo. Tingin mo ba hindi makakarating sa akin na secretary ni Ethan ang pakilala mo sa akin sa anak mo? Ang kapal din naman ng mukha mo, ah. Anong tingin mo sa sarili mo? Asawa? Porket ba may anak kayong dalawa? Asawa ng tingin mo sa sarili mo? Ang taas din naman ng pangarap mo, Jessica. Marahang lumingon si Jessica sa kanya, ngunit hindi man lang ito nagsalita. Mas lalo lamang lumawak ang ngiti sa labi ni Elaine nang makita niya ang reaksyon ni Jessica sa sinabi niya. Hindi ka asawa, kaya huwag kang feeling entitled dyan. Taas kilay pa nitong dagdag bago humalikip-kip sa harap niya. Baka nakakalimutan mo kung anong posisyon mo sa bahay na to. Bukod sa pag-aalaga sa mga anak niya, wala ka ng ibang posisyon pa sa bahay na to. Tingin mo ba babalik pa sa'yo si Ethan pagkatapos lang ginawa ko noon para lang mapaghiwalay kayong dalawa? Agad na nangunot ang noo ni Jessica nang dahil sa sinabi niya. Bakit? Anong sinabi mo sa kanya, Elaine? Galit niyang tugon na ikinatawa ng babae na nakatayo sa harapan niya. Sinabi ko lang naman sa kanya na dati kang prostitute, na marami kang babae, at kung kani-kaninong lalaki na gumapang yung mga kamay mo. Kung nakita mo lang siya dati, halos magwala siya sa nalaman niya. Sinungaling ka! Gigil na sigaw ni Jessica sa kanya na mas lalo niyang ikinangisi. Ang kapal din naman ang mukha mong sirain ako kay Ethan. Hindi mo ba alam kung anong nangyari sa amin dahil sa ginawa mong pagsisinungaling? Alam ko, Jessica.
Kaya nga natutuwa ako dahil kahit na wala naman akong ebidensya sa kasinungalingan ko, naniwala pa rin siya sa akin. At sa tingin mo talaga, mahal na mahal ka ni Ethan, ano? Mahal pa bang tawag yung tinalikuran ka ng dahil lang sa kasinungalingan ng ibang tao? Ang kapal ng mukha mo! Unti-unting lumapit si Elaine sa direksyon niya. Dahilan upang marahang umatras si Jessica sa pwesto niya. Sa gilid niya ay naroon ang kumukulong pot ng sabaw na niluluto niya. Sa isang maling galaw, may posibilidad na baka bumuhos sa kanya ang sabaw na ngayon ay paulit-ulit na kumukulo sa kaldero. Kung mahal mo pa ang sarili mo, umalis ka na. Isama mo na yung mga bubwit mo at magpakalayo-layo na kayo. Dagdag pa niya bago umayos sa pagkakatayo at numuso. Kumukulo na yung sabaw na niluluto mo, Jessica. Ipaganda mo ng ganyan si Ethan. Baka sakaling magbago pang tingin niya sa'yo kung pagsisilbihan mo pa siya. Dagdag pa niya bago ito humalakhak at naglakad palayo. Walang nagawa si Jessica kung hindi ang hubarin ng apron na suot niya at nagmamadaling tumakbo sa lugar na iyon upang makapag-isip. Kunot noong tinahak ni Ethan ang kusina at halos mapapikit siya nang makaamoy siya ng mabangong aroma na nagmumula sa kusina. Nakita niya si Aling Leonor na ngayon ay naghahanda ng almusal sa hapag. "Good morning, sir!" Bati nito sa kanya na tinanguan niya. "Kumain na po kayo?" Mukha pong walang balak na kumain yung kambal. Hindi ko din po makita si Ma'am Jessica. Wala naman pong balak na kumain si Ma'am Elaine ngayon. "Sige," sagot niya na lang bago humigop ng sabaw na niluto nito para sa kanya. "Ang sarap ng pagkakaluto nito ngayon na. Saan mo nakuha ang recipe na to?" Natatawa nitong usal kasabay ng pagkamot sa ulo. "Hindi po ako ang nagluto niyan. Sa katunayan nga po si Ma'am Jessica ang nagluto niyan para sa mga bata. Kailangan daw kasi nila ng sabaw lalo na't sipunin si Travis." Marahan siyang tumango bago siya muling humigop ng sabaw gamit ang kutsara. "Naawa nga po ako kay Ma'am Jessica kanina," saad ni Leonor, dahilan upang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya si Ethan. Kung hindi lang talaga siya inaway at sinampal ni Ma'am. "Ay, yung mga sinampay ko! Tapusin mo yung sinasabi mo, Leonor," banta ni Ethan, dahilan upang umuso siya at muling nagbaga ng tingin. "Anong ginawa ni Elaine kay Jessica?" "Nahuli ko po silang nag-aaway kanina. 2 beses niya pong sinampal si Ma'am Jessica. Hindi naman po naging malinaw ang lahat sa akin pero natitiyak ko pong binantaan niya si Ma'am Jessica na umalis kasama ang mga anak niya." Nang dahil sa nalaman, ay walang ibang ginawa si Ethan ng araw na iyon kung hindi ang kumprontahin si Elaine. Agad na napangisi sa kanya ang dalaga bago humalukip-kip sa harapan niya. "So, naniniwala ka naman sa sinabi ng muchacha mo?" Natatawa niyang sambit na ikinakunat lang ng noo ni Ethan. "Love, ako ang fiancé mo. Sa akin ka lang maniniwala." "Love?" Magkasabay silang napabaling ni Elaine sa pintuan nang marinig nila ang maliit na boses na iyon. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ethan nang makita niya si Trevor na ngayon ay nakatayo sa gilid ng pintuan. "Cheater ka po?" Inosente pa muna nitong tanong bago siya umatras sa kinatatayuan. "Totoo nga pong sinasabi ni Ninong Iman. Hindi mo po deserve ang mommy ko." Dagdag pa nito bago tumakbo palayo na ikinasakit ng puso ni Ethan. "Sundan mo siya! Sundan mo yung bunga ng pagkakamali mo, Ethan!" Panunuya pa ni Elaine bago ngumisi sa harapan niya. "Lalabas din ang katotohanan, Elaine. Hindi lahat ng sekreto na dadala natin hanggang hukay." Makahulugan itong sambit bago lumingon sa kamerang nakatago sa siling ng kwarto nila. "Lahat ng kasinungalingan nabubunyag din sa huli. Magpaalam ka na sa oras na mapanood ko lahat." Bumalot ang takot sa katawan ni Elaine nang makita niya ang mga kamerang naka-install sa dingding ng kwarto niya. Maliit lang ito kumpara sa mga normal na CCTV,
Kaya naman sa unang tingin ay hindi mo talaga mapapansin. Fudge! Mura niya sa sarili nang makita niya ang isang maliit na kamera na nakatago sa kusina kung saan niya kinausap si Jessica. Nang gabi ring iyon ay pinanood ni Ethan ang lahat. Rinig na rinig niya lahat ng pinag-usapan ng dalawa. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng guilt para kay Jessica. Totoo nga ang lahat ng hinala niya noong una pa lang na nagsisinungaling lang si Elaine sa lahat ng sinabi nito sa kanya noon. Nabiktima lang din si Jessica tulad ng inakala niya noon. Kinabukasan ay handa na sana si Ethan na kumprontahin si Elaine, ngunit halos magalaiti siya sa galit nang makitang wala ng mga gamit nito sa kwarto niya. Nang araw ring iyon ay paulit-ulit din siyang nagpaliwanag kay Trevor na di kalaunan ay pinakinggan naman ito. Mabuti na lamang at nandoon si Jessica upang samahan siya sa pagpapaliwanag sa anak nilang dalawa. Pwede bang hayaan mo akong makabawi sa iyo, Jessica? Mahina niyang sambit sa dalaga bago nito hinawakan ng magkabila niyang kamay. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Sa inyo ng mga anak natin. Hayaan mo akong magsisi sa lahat ng naging kasalanan ko. Dagdag pa niya. Hindi rin nagtagal ay tuluyan niya nang pinaayos ang mga passport ng mga bata, pati na rin ni Jessica. Tulad ng ipinangako niya sa kambal noon, nagtungo sila sa Disneyland upang doon magbakasyon ng isang buwan. Wakas ang tuwa sa mga mata ng mga bata, habang si Ethan naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang makipaglaro sa mga ito, habang nililibot nila ang kabuuan ng amusement park. Habang tumatagal ang araw, mas lalo lamang nakikita ni Jessica ang kabutihan sa puso ni Ethan. Tila ba mas lalo lamang siyang nahuhulog sa binata. Lalo na nang paulit-ulit siya nitong sinuyo. Para bang isang asawa ang turing nito sa kanya. Hindi lang bilang ina ng mga anak nilang dalawa, kung hindi bilang kapareha na rin ang tingin nito sa kanya. Tingin sa camera, Travis! Bili ni Ethan sa bata bago siya umakbay sa balikat ni Jessica. Agad na namula ang mukha ni Jessica nang makita niya ang picture nilang apat. Ngiti-ngiti ang tatlo sa camera habang siya naman ay nakatingala kay Ethan. Napansin ni Ethan ang titig ni Jessica sa kanya, kaya naman nang ngumiti siya rito, agad din namang nag-iwas ng tingin sa kanya ang dalaga. Pagkatapos ng isang buong bakasyon sa Hong Kong, doon lamang nagdesisyon ang buong mag-anak na umuwi ng Pilipinas upang magpahinga sa nakakapagod na biyahe. Tulad ng hiling ni Ethan sa kanya noon, binigyan niya muli ng isa pang pagkakataon si Ethan upang patunayan niya ang sarili niya rito. Binanggit din ito sa kanya ang tungkol sa CCTV na napanood niya, kaya naman halos mag-iyakan silang dalawa nang muli na namang naging maayos ang lahat. Wala naman po akong ibang gusto kung hindi ang magkaroon ng isang kumpletong pamilya, sambit ni Trevor, dahilan upang mapangiti ang dalawa sa isa't isa. Ilang linggo lang nakalipas ay tuluyan na ngang bumalik ang lahat sa normal. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo lamang nahuhulog ang dalawa sa isa't isa, hanggang sa muli na may mangyari sa kanila. Nabanggit sa akin ng doktor na tumingin sa'yo na naging maselan raw ang naging pagbubuntis mo sa dalawa. Bulong ni Ethan, habang paulit-ulit na nilalaro ang buhok ni Jessica. Kung hindi ka rin naman kumbinsido na madagdagan pa ang anak nating dalawa, pwede ka namang uminom na lang ng pills. Gusto ko, Ethan. Mahinang tugon ni Jessica bago tumingala sa kanya at ngumiti. Gusto ko ng babaeng anak. Babae? Bakit babae? Para may natuturuan ako. Mahina niya pang dagdag bago bumuntong hininga. Gusto ko ng mini version ko. Yung palaban at hindi kailanman magpapaapi. Ayoko na ng mini version mo, Jessica. Biro ni Ethan, dahilan upang mangunot ang noo ng dalagang kayakap niya. Pakiramdam ko mas lalo lang puputi ang buhok ko kung madadagdagan pa ng isang Jessica ang bahay na to. Magkasabay silang natawa ng dahil sa biro ni Ethan. Mas lalo lamang naging payapa ang buhay ng pamilya ni Ethan, lalo na nang hindi na muli nagpakita pa si Elaine sa bahay na yon.
Hindi kalaunan ay nagdesisyon ng dalawa na magplano ng kasal. Hindi rin naman naiwasan ni Jessica ang mahintakutan, lalo na nang malaman niyang uuwi ngayong buwan ang nanay ni Ethan. Wala namang kaso sa pamilya ni Jessica ang magpakasal kay Ethan dahil personal na naman nilang nakilala ang binata bago pa man sila nagkahiwalay noon. Sa katunayan nga lang ay nagulat sila nung minsan na ring ibinalita sa kanila ni Jessica na muli na naman silang nagkabalikan ni Ethan. Hindi lamang para sa mga anak nila, kung hindi dahil sa muli na namang bumalik ang pag-iibigan nila sa isa't isa. Ang kapal din naman ng mukha mong magpakita pa rito. Singhal ng nanay ni Ethan kay Jessica nang tumuntong ito sa pamamahay nilang dalawa. Hindi ba't ikaw yung pokpok na sinasabi ni Elaine? Yung pokpok na ibinahay ng anak ko? Mama, hindi totoo lahat ng sinabi sa'yo ni Elaine. May pruweba ako. Paliwanag naman ni Ethan, dahilan upang mas lalong yumuko si Jessica sa kinauupuan niya. Lahat ng sinabi niya sa'yo ay puro kasinungalingan lang. Oo, nakapagbitaw rin ako ng mga salitang hindi kaaya-aya tungkol kay Jessica. Pero binabawi ko ng lahat ng yon, Mama. Mahal ko siya, at ang mamahalan kaming dalawa. Sinabi lang naman ni Elaine ang lahat ng yun dahil sa kagustuhan niyang siyang pakasalan ko. Pero kailanman ay walang namagitan sa aming dalawa ni Elaine, Mama. Dahil si Jessica ang mahal ko. Wala akong ibang pakakasalan kung hindi siya lang. Wala akong ibang magiging kabiyak kung hindi siya lang. Nang oras na yon, ay hinayaan ni Ethan ang nanay niya na manood ng video na nirecord niya noon. Kuha ito ng pag-uusap nilang dalawa ni Jessica sa kitchen. Nang dahil sa kahihiyan sa mga sinabi niya sa dalaga kanina, hindi niya na nagawa pang magsalita. Bagkos ay umiwas na lang siya sa mag-asawa ng araw na iyon. Iha, paglapit niya sa dalaga kinabukasan nang magkaroon siya ng pagkakataon. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa mga nasabi ko kahapon. Wala po yun, tita. Pabirong umismid ang nanay ni Ethan sa kanya bago nito hinawakan ang magkabilang kamay ni Jessica. Ina ka rin tulad ko, kaya alam kong maiintindihan mo rin ako. Masakit para sa akin yung makita na halos mawala sa sarili si Ethan nung nakipaghiwalay siya sa'yo. Gusto kita unang-una pa lang, pero agad na nagbagong pananaw ko sa'yo nang makarating sa akin ang balita ni Elaine na marumi ka raw na babae at kung sino-sino na lang daw ang bumabahay sa'yo. Masakit para sa akin yun, anak. Kaya nung nakita ko yung video kahapon, doon lang ako naliwanagan. Tulad ko at ng anak ko, biktima rin kami tulad mo. Kaya sana, kung hindi mo kami mapatawad ngayon, sana dumating din yung panahon na mapatawad mo kaming dalawa. Wala naman po akong sama ng loob sa inyong dalawa ni Ethan, tita. Tigilan mo na nga kakatawag sa akin ng tita, Jessica. Singhal nito na tinawanan niya. Call me mama. Dahil alam kong bago pa man matapos ang taong to, alam kong ikakasal ka na sa anak ko. Magkasabay silang nagtawanan ng araw ring iyon. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo lamang naging malapit sa nanay ni Ethan ang mga bata. Tila ba tuwang-tuwa naman ang lola nila sa tuwing makikita niya ngiti sa labi ng mga apo niya. Saksi si Jessica sa magandang tanawin na iyon, kaya naman mas lalo lamang tumaba ang puso niya para sa mga ito. Kinabukasan ay agad na nabulabog ang lahat nang muli na namang bumisita sa Elaine sa mansyon. Hindi tulad ng huling kita ni Jessica rito, bahagya itong namayat dahil na rin siguro sa stress mula sa mga nangyari. Namumula ang mga mata niya, ngunit may bahid ng ngiti ang labi niya nang sapilitan niyang niyakap ang nanay ni Ethan. Magandang umaga, Mama. Natutuwa po ako makita kayo ulit rito. Isang malakas na sampal ang iginawad sa kanya nito na halos ikatumba niya mula sa pagkakatayo. Walang nagawa si Jessica kung hindi ang hilahin ng mga bata at sapilitang ipinasok sa loob habang si Ethan naman at ang nanay niya ay humarap kay Elaine. Ang kapal din naman ang mukha mong magpakita pa rito, Elaine. Singhal nito sa kanya. Tingin mo ba, hindi makakaabot sa akin ang ginawa mo kay Jessica at sa anak ko? Sa ganyan ka ba talaga nabubuhay? Sa pagkakalat ng mga maling balita?
Buhay ka pa, pero isinasalang mo na sa impyerno yung kaluluwa mo. Mama, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Guard! Alisin niyo sa pamamahay kong babaeng ito. Muli nitong singhal, bago nito pinakaladkad si Elaine palayo sa lugar na yon. Nakita ni Ethan si Jessica na ngayon ay malungkot na tinatanaw si Elaine mula sa malayo. Wala siyang magawa, kundi ang lumapit rito at tuluyan na nga itong niyakap upang kahit papaano ay makomfort niya ito. Isang buwan na ang nakakalipas simula nang huling magpakita si Elaine. Hindi na rin naman na ito naglakas pa ng loob na magpakita sa bahay nila. Kaya naman kahit na papaano ay nakaramdam din sila ng kapayapaan. Sa paglipas ng mga araw, tila ba mas lalo lamang nangihina ang katawan ni Jessica. Napapansin ito ng nanay ni Ethan, kaya naman may pag-aalala niya itong inaalagaan. Jessica? Sigaw ng nanay niya nang makita niya si Jessica na nawala ng malay sa kusina. Ethan, iho! Tawag niya pa sa anak. Nang araw ring iyon, ay dinala si Jessica sa ospital at doon na nga ibinalita ng doktor sa kanila na buntis nga si Jessica sa pangatlo nilang anak. Nang dahil sa nalaman, mas lalo lamang naging masayang pagsasama ng dalawa. Buong alaga siyang binantayan ng biyenan niya. At sa tuwing wala namang pasok sa trabaho si Samantha at si Emmanuel, hindi na sila nagdalawang isip pa na bisitahin ang dalawa. Uy, balita ko, engaged na raw kayo Sambit ni Emmanuel nang minsan niya nakausap si Ethan. Congratulations nga pala, Ethan. Salamat, pre. Alagaan mo yan, Ngiti pa nito kay Ethan na namumula ang mukha niyang tinanguan. Please lang, huwag mo nang uulitin yung ginawa mo noon. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit yon. Nang gabi ring iyon ay nagkaroon sila ng magandang kwentuhan hanggang sa tuluyan na nga nagpaalam ang dalawa. Nang nalaman ng biyenan ni Jessica na masela ng pagbubuntis niya, nagdesisyon na lang ito na manirahan na lang sa Pilipinas at huwag nang umuwi sa Dubai upang kahit na papaano ay maalagaan niya rin ang daughter-in-law niya. Alam niya ang mga sintomas ng maselang pagbubuntis. Kaya naman mas nasisigurado niyang magiging okay lang si Jessica kung siyang magbabantay sa dalaga. Ilang buwan lang ang nakalipas ay tuluyan na ngang nanganak si Jessica sa pangatlo nilang anak. Nakangiting ikinalaw ni Ethan ang sanggol na babae habang paulit-ulit niyang pinagmamasdan ang kabuuan ng mukha nito. Kasing ganda mo ang mama mo, anak. Aniya sa natutulog na sanggol bago siya lumingon kay Jessica na ngayon ay nababahira ng pagod ang mga mata nito. Salamat, Jessica. Salamat dahil binigyan mo ulit ako ng pagkakataong baguhin ang sarili ko. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Kayo ng mga anak natin. Salamat dahil binigyan mo ulit ako ng pagkakataong maging ama. Salamat din dahil nagtiwala ka sa akin. Mahinang bulong ni Jessica sa kanya. Dahilan upang lumuhod sa gilid ng kama si Ethan at doon niya niyakap si Jessica. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na nga nagpakasal ang dalawa. At nang dahil sa labis na pagmamahal kay Jessica, halos 3 wedding ang ginawa nila sa loob ng 1 taon. Isang church wedding, engagement sa beach kung saan sila madalas na nagtutungo noon. At sa susunod na buwan ay nagbabalak na rin si Ethan na pakasalan si Jessica sa Vatican. Nang dahil sa mga pagsubok na dumating sa buhay nila, mas lalo lamang tumibay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi kalaunan ay naging maganda na nga ang takbo ng lahat, lalo na nang muling nagpakita sa Elaine sa mag-asawa upang humingi ng tawad at nangakong magpapakalayo-layo na rin para sa ikatatahimik ng lahat. Hangad kong para sa ikaliligaya mo, Elaine. Mahinang sabit ni Jessica. Dahilan upang umiti si Elaine at tuluyan na nga siyang niyakap ng mahigpit. Salamat, Jessica. Sagot nito bago lumingon kay Ethan at ngumiti. Salamat din, Ethan. Ang sabi nila, ang maliit na kasinungalingan daw ay kayang sirain ang tiwala ng isang tao. Bakit nga ba mas pinipili ng iba na pakinggan ang mga kasinungalingang nasa paligid nila sa halip na maniwala sa katotohanang nasa harapan na nila? Hindi lahat ng katotohanan kailangang patunayan.
At hindi lahat ng kasinungalingan magagawa mong pagtakpan sa matagal na panahon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bago ka pa lang sa channel neto,